Pagkatapos ng isang biyahe, isang milyonaryo ang umuwi sa bahay at natagpo ang dinadala ang kanyang ina na nakaposas ng mga pulis. Ang manugang na malamig at mahusay magsalita ay nagpakita ng mga peking ulat at sinungaling na akusasyon upang pilit siyang ipasok sa mental hospital. Ngunit ang tila isang paglala ng sakit ng matanda ay nagbunyag ng isang network ng katiwalian at kalupitang binalak. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Magpapatuloy na tayo. Ang ambon ng Setyembre ay bumabagsak sa Maynila nang sa wakas ay natanaw ni Ricardo Reyes ang marangyang silweta ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Halos alas 7 na ng gabi at ang magulong trapiko ng lungsod ay ginawang halos isang oras ng pagsubok sa pasensya ang 20 minuto mula sa Naya. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Pagkatapos ng 15 araw na abala sa mga estratehikong pagpupulong, walang katapusang presentasyon at mga corporate dinner sa Europa, ang tanging gusto ni Ricardo ay yakapin ang kanyang ina, amuyin ang bango ng sampagita na lagi niyang ginagamit at pakinggan ang kanyang mahinahong boses na nagkukwento ng mga balita sa kanilang lugar. Ang biyahe ay isang ganap na tagumpay. Milyon-milyong kontrata ang napirmahan, mga internasyonal na kasunduan ang nabuo at ang kanyang kumpanya ng teknolohiya ay sa wakas ay naabot ang antas na pinangarap niya sa loob ng maraming taon ng walang kapagurang pagtatrabaho. Sa edad na 42, si Ricardo Reyes ay itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na negosyante sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay lumalabas sa mga espesyal na magasin, ang kanyang mga pananaw sa inobasyon ay hinihingi sa mga kumperensya, at ang kanyang yaman ay lumalago ng mabilis bawat kwarta. Ngunit wala sa mga iyon ang kasing halaga ng tahimik na pag-apruba sa mga mata ni Doña Elena, ang kanyang 74 na taong gulang na ina na laging naniniwala sa kanyang anak kahit na ang lahat ay nagdududa. Sa wakas ay pumarada ang sasakyan sa malawak na garahe. Nakaramdam si Ricardo ng kaunting konsensya nang mapansin niyang mas madilim ang bahay kaysa karaniwan. Si Doña Elena ay laging iniiwang bukas ang lahat ng ilaw kapag alam niyang pauwi na siya, isang tahimik na paraan ng pagsasabing hinihintay niya ito. Baka nakalimutan niya, baka pagod na siya, umiling si Ricardo. Iwinawaksi ang mga negatibong pag-iisip. Ang kanyang ina ay malakas, matino, masigla. Naglalakad pa rin siya araw-araw sa parke, may mahigpit na routine ng magaang ehersisyo at gustong-gusto niyang alagaan ang hardin ng mga orkidyas na kanyang inaalagaan na may halos pagmamahal ng isang ina. Ngunit may mali. Naramdaman ito ni Ricardo sa sandaling binuksan niya ang pinto sa gilid ng garahe at nakarinig ng mga mahihinang boses mula sa pangunahing sala. Mga boses na tensyonado, opisyal, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binitiwan niya ang maleta sa sahig at tumakbo sa pasilyo na gawa sa marmol. Ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding na puno ng mga larawan ng pamilya. Ang eksenang kanyang natagpuan ay parang isang bangungot na nagkatotoo. 3 patrol car ng pulis ang nakaparada sa harap ng bahay. Ang kanilang mga pulang at asul na ilaw ay kumikislap sa isang nakakatakot na ritmo na ginagawang parang eksena sa isang horror movie. Ang eleganteng harapan. 2 unipormadong pulis ang mahinang nakikipag-usap sa isang matangkad na babae na may maitim na buhok na nakatali sa isang perpektong bun. Isang babaeng kilalang-kilala ni Ricardo, si Lorraine, ang kanyang manugang. Ang asawa ni Gabriel, ang kanyang kaisa-isang anak. At doon sa gitna ng lahat ng kaguluhan ay si Doña Elena. Naramdaman ni Ricardo na naubusan siya ng hininga. Ang kanyang ina na laging elegante at kalmado ay nakasuot ng simpleng asul na damit na koton, iyong para sa mga araw na nasa bahay lang siya at nag-aalaga ng hardin. Ang kanyang kulay abong buhok na karaniwang nakatali sa isang malambot na bun ay bahagyang magulo, ngunit ang dumurog sa puso ni Ricardo ay ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkalito, takot, kawalan ng magawa. Isang pulis ang marahang humahawak sa braso ni Doña Elena na parang ihahatid siya sa kung saan. Ang isa naman ay may hawak na folder ng mga dokumento. At si Lorraine, ang kanyang manugang, ay may maingat na kalkuladong ekspresyon ng pag-aalala. Ang mga labi ay nakadiin sa isang manipis na linya. Ang mga mata ay bahagyang mamasa-masa na parang nagpipigil ng luha. Ricardo, anong ginagawa mo rito? Tanong niya na may madramang boses nang makita siyang tumatawid sa hardin ng malalaking hakbang. Akala ko bukas ka pa uuwi. Anong nangyayari rito? Sigaw niya, hindi pinansin ang tanong nito. Mas malakas ang kanyang boses kaysa sa inaasahan, puno ng takot at galit.
Bakit may mga pulis sa bahay ko? Bakit nila hawak ang nanay ko? Nagpalitan ng mabilis na tingin si Lorraine at isa sa mga pulis bago sumagot. Kailangan nating mag-usap, Ricardo. Napakadelikado nito at naiintindihan kong nabigla ka, pero nabigla? Putol ni Ricardo, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Umuwi ako galing biyahe at natagpuan kong tinatrato ang nanay ko na parang kriminal. Ano ba talaga ang nangyayari, Lorraine? Nasaan si Gabriel? Nasa bahay ang anak mo, nagpapahinga. Pinagdadaanan niya ang isang napakahirap na panahon. Dahil sa lahat ng ito, sagot ni Lorraine sa tono na laging nakikita ni Ricardo na artipisyal, na parang ininsayo niya ang bawat salita bago sabihin. At tungkol sa nanay mo, Ricardo, alam kong masakit pakinggan, pero nandito kami dahil sa isang utos ng korte. Kailangang i-confine si Doña Elena para sa kanyang sariling kapakanan. I-confine? Ulit ni Ricardo hindi makapaniwala. Nagpupumilit ang kanyang isip na iproseso ang mga salitang iyon. Saan? Bakit? Maayos na maayos ang nanay ko. Wala siyang anumang problema sa kalusugan na magbibigay katwiran. Yan mismo ang uri ng pagtanggi na ikinababahala ng mga doktor. Malumanay na putol ni Lorraine at naramdaman ni Ricardo na gusto niyang sumigaw. Alam kong napakalapit mo kay Doña Elena, pero ang iyong palaging pagbiyahe, ang iyong pagkawala ay naging hadlang para mapansin mo ang mga senyales. Ang mga insidente ay lumalala nitong mga nakaraang linggo. Mga insidente? Ulit ni Ricardo, pakiramdam niya ay isa siyang loro na naipit sa isang hindi maintindihang loop. Anong mga insidente? Ano ang pinagsasabi mo? Dramatikong bumuntong hininga si Lorraine at binuksan ang folder na hawak niya. Mula roon, kumuha siya ng ilang dokumentong nakastaple. Mga medical report, Ricardo, mula sa 3 magkakaibang psychiatrist. Lahat sila ay sumasang-ayon na si Doña Elena ay nagpapakita ng malubhang pag-atake, kakaibang pag-uugali, mga sandali ng matinding pagkalito ng isip. Inilalagay niya sa panganib ang kanyang sariling kaligtasan. Kasungalingan yan. Sigaw ni Ricardo, humakbang ng 2 beses bago itinaas ng isang pulis ang kamay sa isang magalang ngunit matatag na kilos ng pagpigil. Matino ang nanay ko, naka-video call kami 3 araw na ang nakalipas at maayos na maayos siya. Ikinuwento niya sa akin ang mga orkidyas na namulaklak, ang librong binabasa niya, ang bagong recipe na sinubukan niya. Kalokohan ito? Pinanatili ni Lorraine ang kanyang peking ekspresyon ng pakikiramay. Ricardo, hindi nagsisinungaling ang mga report at ikaw mismo ang nagsabi na 3 araw pa lang kayong nag-usap. 15 araw kang wala. Wala kang ideya kung ano ang nangyari sa panahong iyon. Ang mga atake ay pabugso-bugso, maaari siyang magmukhang normal sa loob ng ilang oras at bigla na lang papasok sa isang mapanganib na estado ng pagkalito. Ricardo, anak, ang marupok na boses ni Doña Elena ang pumutol sa hangin at naramdaman niyang kumikirot ang kanyang mga mata sa luha. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Dumating ang mga lalaking ito na may mga papel, sinasabing kailangan kong pumunta sa ospital. Pero hindi ako may sakit, anak. Hindi ako may sakit. Alam ko na, sabi ni Ricardo, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses kahit na gumuho ang buong mundo niya. Alam kung hindi ka may sakit. Isa itong pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Ginoong Reyes, sabi ng isa sa mga pulis na may magalang ngunit autoritatibong boses, naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, ngunit mayroon kaming utos ng korte na inilabas ng isang hukom. Maayos ang mga dokumento, ang sapilitang pagpapakonfine ay hiniling ng pamilya batay sa mga medical report na nagpapatunay sa pangangailangan ng agarang paggamot. Hiniling ng pamilya? Lumingon si Ricardo kay Lorraine na may ekspresyong pinaghalong gulat at galit. Ikaw ang gumawa nito. Hiniling mo ang pagpapakonfine sa nanay ko nang hindi ako kinokonsulta. Mayroon akong special power of attorney, Ricardo. Mahinahong sagot ni Lorraine at ang kanyang mga salita ay parang isang saksak. Naaalala mo ba ang mga dokumentong pinirmahan mo bago ang iyong huling serye ng mga biyahe sa ibang bansa? Binigyan mo ako ng malawak na kapangyarihan para gumawa ng mga desisyong medikal at administratibo sa ngalan ng pamilya habang wala ka. Ginamit ko lang ang legal na pahintulot na yon para protektahan si Doña Elena mula sa kanyang sarili. Naramdaman ni Ricardo na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, ang SPA. Oo, naaalala niya, ipinilit ni Lorraine na kailangan niyon isang hakbang ng pag-iingat kung sakaling may mangyaring emergency habang nasa ibang bansa siya. Sinang-ayunan ni Gabriel ang kanyang asawa, sinasabing makatuwiran na magkaroon ng isang taong may kapangyarihang magdesisyon sa kawalan ng ama. At si Ricardo na laging abala,
laging nagtitiwala na aalagaan ng kanyang manugang ang pamilya, ay pumirma ng hindi binabasa ang lahat ng detalye. Paano niya iisipin na gagamitin ang mga papel na yon para dito? Manipulasyon yan, sabi niya, paus ang kanyang boses. Ginamit mo ang tiwala ko laban sa akin, laban sa nanay ko. Muling bumuntong hininga si Lorraine na parang siya ang biktima sa sitwasyon. Ricardo, alam kong galit ka. Alam kong mahirap ito, pero kailangan mong maintindihan na ginawa ko ito para sa kapakanan ng lahat. Kailangan ni Doña Elena ng espesyal na tulong. Ang klinika kung saan siya dadalhin ay isa sa pinakamahusay sa Maynila, makataong paggamot, mga dalubhasang doktor, lahat ng posibleng kaginhawahan. Pansamantala lang ito hanggang sa maging stable siya. Hindi niya kailangang maging stable dahil hindi siya may sakit. Giit ni Ricardo, ngunit alam niyang natatalo na siya sa laban na iyon. Nasuri na ng mga pulis ang mga dokumento. Naroon ang utos ng korte, may selyo at pirma. At hawak ni Lorraine ang ESPA. Mula sa legal na pananaw, lahat ay tama. Ngunit mula sa moral at makataong pananaw, ito ay isang kababalaghan. Ginoong Reyes, muling sabi ng pulis, sa pagkakataong ito ay may mas matatag na tono. Kailangan naming sundin ang utos. Kung susubukan ninyong hadlangan, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Pakiusap, huwag ninyong gawing mas mahirap pa ito para sa inyong ina. Tumingin si Ricardo kay Doña Elena at nakita ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi pa niya nakita kailanman. Kahit noong pumanaw ang kanilang ama, maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang kanyang ina ay naging matatag, ang bato kung saan sumandal ang lahat. At ngayon, naroon siya, mahina, umaasa sa kanya para protektahan siya at nabibigo siya. Sasama ako sa kanya, biglang sabi ni Ricardo. Kung dadalhin ninyo siya, sasama ako. Hindi po yan posible ngayon, Ginoo, sagot ng pulis. Ang klinika ay may mahigpit na protokol sa pagtanggap. Maaari ninyo siyang bisitahin bukas pagkatapos ng paunang panahon ng adaptasyon. Paunang adaptasyon? Mapait na ulit ni Ricardo. Sinasabi ninyo, yan tungkol sa nanay ko na parang isa siyang hayop na pinapaamo. Ricardo, pakiusap. Sinubukan ni Lorraine na hawakan ang kanyang braso, ngunit bigla siyang lumayo. Huwag mong gawing mas traumatiko ito para kay Doña Elena. Kung mas magmamatigas ka, mas magiging masama para sa kanya. At iyon ang huling alas ni Lorraine. Alam niyang gagawin ni Ricardo ang lahat para iligtas ang kanyang ina sa karagdagang pagdurusa. Ginagamit niya ang pagmamahal niya laban sa kanya. Anak, muling tawag ni Doña Elena, nanginginig ang boses. Magiging maayos ako, kailangan ko lang na alamin mo kung bakit nila ginagawa ito sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo. Niyakap ni Ricardo ang kanyang ina, naramdaman ang panginginig nito sa kanyang mga braso. Ayusin ko ito? Nay, bulong niya sa taingan nito, pangako, ibabalik kita sa bahay. Nang dahan-dahang ihiwalay ng mga pulis si Doña Elena kay Ricardo at dinala siya patungo sa isa sa mga patrol car, naramdaman niyang may nabasag sa loob niya. Walang magawa siyang nanood habang inilalagay ang kanyang ina sa likurang upuan, ang kanyang nalilitong at takot na ekspresyon ay kitang-kita sa bintana. Nanatili doon si Lorraine, pinapanood ang lahat na may maingat na maskara ng pag-aalala. Alam kong mahirap, Ricardo, pero makikita mo na ginawa ko ang tama. Matatanggap ni Doña Elena ang paggamot na kailangan niya at sa lalong madaling panahon ay babalik siya stable at malusog. Dahan-dahang lumingon si Ricardo sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay marahil naghatid ng isang bagay na nakakatakot dahil bahagyang umatras si Lorraine. Kung sinaktan mo ang nanay ko sa anumang paraan, kung isa itong uri ng panloloko, malalaman ko, Lorraine. At kapag nalaman ko, walang makakaprotekta sa iyo mula sa mga kahihinatnan. Pananakot ba yan, Ricardo? Tanong niya. Nagkaroon ng mas malamig na tono ang kanyang boses. Pangako yan, sagot niya. Umalis ang mga patrol car, dinala si Doña Elena palayo sa kanyang tahanan, sa kanyang hardin ng mga orkidyas, sa lahat ng kanyang kilala at mahal. Nanatili doon si Ricardo sa gitna ng hardin na inaalagaan ng kanyang ina nang may buong pagmamahal, nararamdaman ang ambon na bumabasa sa kanyang mukha. O baka luha, hindi na niya alam. Pumasok si Lorraine sa bahay nang walang sinasabi. At si Ricardo, mag-isa sa ilalim ng ambon ng Maynila, ay nanumpa sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari at maibalik ang kanyang ina. Ilang oras ang lumipas, nakaupo si Ricardo sa opisina ni Ateneo Patricia Almario, isang kilalang abogada na dalubhasa sa family law na nakilala niya sa mga business circle. Ang opisina ay nasa isang modernong gusali sa Ayala Avenue, puro salamin at bakal, na nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at kahusayan.
Ngunit hindi makapangyarihan ang pakiramdam ni Ricardo, pakiramdam niya ay walang magawa, bigo, desperado. Si Patricia ay isang babae sa edad na 50, may maikling kulay kastanyas na buhok at matatalas na mata na tila sinisipsip ang bawat detalye. Pinakinggan niya ang buong kwento ni Ricardo nang hindi pumuputol, paminsan-minsan ay nagsusulat sa isang tablet. Nang matapos siya, nanatili siyang tahimik ng matagal, sinusuri ang mga dokumentong dinala ni Ricardo, mga kopya ng SPA, ng mga medical report na ipinakita ni Lorraine ng utos ng korte. Problematiko ito, Ricardo. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay propesyonal ngunit hindi walang pakikiramay. Ang SPA na pinirmahan mo ay talagang malawak. Nagbibigay ito sa iyong manugang ng malaking kapangyarihan sa mga desisyong medikal at patrimonial sa iyong ngalan at sa gayon sa ngalan ng iyong ina dahil ikaw ang pangunahing legal na responsable para sa kanya. Pero hindi ko inakala na gagamitin niya ito para ipakonfine ang nanay ko laban sa kanyang kalooban. Protesta ni Ricardo. Dapat illegal ito. Dapat may magagawa tayo. Dahan-dahang tumango si Patricia. May mga hindi pagkakapare-pareho dito na maaari nating suriin. Una, itong mga medical report, kailangan kong beripikahin ang pagiging tunay nito, kumpirmahin kung talagang sinuri ng mga psychiatrist na ito ang iyong ina at kung ang mga diagnosis ay ginawa ng etikal at profesional. Pangalawa, tututulan natin ang pangangailangan ng sapilitang pagpapakonfine. Kailangan natin ng isang independenteng pagsusuri mula sa mga doktor na walang anumang koneksyon sa iyong manugang o sa klinika kung saan dinala ang iyong ina. Gaano katagal yan? Tanong ni Ricardo, halata ang kanyang pagkainip sa boses. Ang mga sapilitang pagpapakonfine ay mga sensitibong isyu sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. May mga pananggalang para protektahan ang mga karapatan ng mga pasyente, ngunit mayroon ding pagkilala na sa ilang mga kaso, kailangan ang pagpapakonfine para sa kaligtasan ng tao. Kailangan nating patunayan na hindi ito isa sa mga kasong iyon. Maaaring tumagal ito ng ilang araw, marahil mga linggo. Mga linggo? Halos sumigaw si Ricardo, biglang tumayo. Ginagamot ang nanay ko, inihihiwalay, tinatrato na parang baliw. Hindi tayo maaaring maghintay ng mga linggo. Tumayo rin si Patricia, umikot sa mesa para mas mapalapit sa kanya. Naiintindihan ko ang iyong paghihirap, Ricardo. Gagawin ko ang lahat para mapabilis ang proseso, pero kailangan kong maging tapat sa iyo. Mahusay ang laro ng iyong manugang, mayroon siyang tila matibay na dokumentasyon, may legal na SPA at may utos ng korte. Ang pagbuwag dito ay nangangailangan ng oras at diskarte. Kung gayon, simulan mo na ngayon, sabi ni Ricardo, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Wala akong pakialam sa gastos, kumuha ka ng kahit ilang eksperto na kailangan, imbestigahan ang bawat detalye ng mga report na ito. Maghanap ka ng kahit ano na magpapatunay na ito ay isang panloloko. Tumango si Patricia, naging mas determinado ang kanyang ekspresyon. Ilalagay ko agad ang aking team dito. Pero Ricardo, kailangan mong sabihin sa akin, mayroon bang anumang dahilan, anumang motibo na maaaring mayroon ang iyong manugang para gawin ito? Anumang alitan sa pamilya, mga isyu sa yaman, anumang bagay na magpapaliwanag kung bakit siya gagawa ng ganito kalaking hakbang? Nanahimik si Ricardo sandali, mabilis na nag-iisip ang kanyang isip. Si Lorraine ay laging ambisyosa, alam niya iyon. Galing siya sa isang pamilyang may kaya, nag-aral ng abogasya at nagkaroon ng disenteng karera bilang corporate lawyer bago ikasal kay Gabriel. Ngunit pagkatapos ng kasal, halos tinalikuran na niya ang propesyon, inilaan ang sarili sa tinatawag niyang pamamahala sa buhay pamilya. Laging kakaiba iyon para kay Ricardo. Hindi mukhang ang tipo ng babae si Lorraine na makukontento na maging isang may bahay lamang. Kontrolado ng nanay ko ang malaking bahagi ng yaman ng pamilya, sa wakas ay sabi ni Ricardo. Nang pumanaw ang tatay ko, nag-iwan siya ng isang sistema kung saan ang nanay ko ay may aktibong boses sa mga desisyon. Hindi lang ito mga stocks at investments. Ito ay mga ari-arian, kumpanya, mga share. Kung idedeklara ang nanay ko na walang kakayahan, ang SPA na hawak ni Lorraine ay magpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng iyong ina. Kumpletong sabi ni Patricia, kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-unawa. At kung ang iyong ina ay nakakonfine, hindi makontak, tinatrato bilang hindi matatag ang isip, sino ang kukwestiyon sa mga desisyong iyon? Eksakto, sabi ni Ricardo, nasusuka sa pagkaunawa sa lawak ng nangyayari. Hindi ito tungkol sa kalusugan ng isip. Ito ay tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Gusto ni Lorraine na kontrolin ang yaman ng pamilya. Bumalik si Patricia sa kanyang upuan at nagsimulang mag-type ng mabilis sa computer. Binabago nito ang lahat,
sabi niya. Kung mapapatunayan natin na ang motibasyon niya ay patrimonial at hindi medikal, mayroon tayong mas malakas na kaso. Ngunit kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin ng isang bagay na konkreto na magpapakita na siya ay kumikilos ng may masamang hangarin. Kung gayon, hahanapin natin, sabi ni Ricardo, nagkaroon ng bakal na determinasyon ang kanyang boses. Iimbestigahan ko ang bawat galaw ni Lorraine, malalaman ko kung ano ang kanyang binabalak, at patutunayan ko na lahat ng ito ay kasinungalingan. Mag-ingat ka, Ricardo, babala ni Patricia. Kung mapansin ni Lorraine na iniimbestigahan mo siya, maaaring gumawa siya ng mga hakbang para pagtakpan ang kanyang mga ginawa. O mas masahol pa, maaaring gamitin niya ang SPA para gumawa ng mas matinding desisyon tungkol sa iyong ina. Naramdaman ni Ricardo ang panlalamig sa kanyang gulugod. Sa tingin mo ba kaya niyang saktan ang nanay ko? Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Patricia. Ngunit kapag malaking pera ang sangkot, kaya ng mga tao na gumawa ng mga hindi maiisip na bagay. Kailangan nating kumilos ng mabilis, ngunit kailangan din nating kumilos ng matalino. Nang umalis si Ricardo sa opisina ni Patricia, lampas na ng hating gabi. Ang Maynila, na hindi kailanman tuluyang natutulog, ay pumipintig pa rin sa buhay sa paligid niya. Ang mga ilaw ng neon ay sumasalamin sa mga sanaw na iniwan ng ulan, mabilis na dumadaan ang mga sasakyan sa abenida, mga taong pauwi mula sa mga bar at restaurant. Ngunit hindi nakikita ni Ricardo ang lahat ng iyon. Ang kanyang isip ay nakakulong sa isang imahe, ang takot na mukha ng kanyang ina habang dinadala. Si Doña Elena na laging kanyang sandigan, kanyang pinagmumula ng lakas at karunungan. Ang babaeng nagpalaki sa kanya mag-isa matapos pumanaw ang kanyang ama na nagsakripisyo ng sariling mga pangarap para matiyak na magkakaroon ng lahat ng pagkakataon ng kanyang anak at ngayon nabigo siya sa kanya. Hindi itinama ni Ricardo ang sarili sa isip habang pumapasok sa kanyang sasakyan. Hindi pa siya nabigo, simula pa lang ito, maaaring nanalo si Lorraine sa unang laban ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magmaneho sa mga kalye ng Maynila. Walang tiyak na patutunguhan, kailangan lang niyang gumalaw, mag-isip, magplano. Si Gabriel, ang kanyang anak, ang susunod na piraso sa palaisipan na ito. Kung si Lorraine ang nasa likod ng lahat ng ito, alam ni Gabriel, dapat niyang malaman o kahit papaano, dapat siyang maghinala ng isang bagay. Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang anak. Diretso sa voicemail ang tawag. Sinubukan niya pa ng 2 beses. Parehong resulta. Iniiwasan ni Gabriel ang kanyang mga tawag. Marami itong sinasabi. Nagpa siya si Ricardo na bibisitahin niya ang kanyang anak kinabukasan. Personal, harap-harapan, kung saan hindi makakatakas si Gabriel. Kailangan niyang maintindihan ang papel ng kanyang anak sa sitwasyong ito. Mahina si Gabriel. Alam yon ni Ricardo. Palagi siyang ganoon. Madaling maimpluwensyahan, walang katiyakan, laging naghahanap ng pag-apruba. Eksakto ang uri ng tao na madaling manipulahin ni Lorraine. Ngunit mahal din ni Gabriel ang kanyang lola. Mula pagkabata, mayroon siyang espesyal na ugnayan kay Doña Elena. Siya ang nag-aalo sa kanya kapag tinutukso siya ng ibang mga bata sa paaralan, nagpapalakas ng loob niya kapag mabilis siyang sumusuko sa mga bagay at nag-aaruga sa kanya kapag wala si Ricardo, abala sa pagbuo ng isang imperyo ng negosyo. Kung magagawa ni Ricardo na ipakita kay Gabriel kung ano talaga ang ginagawa ni Lorraine, marahil ay makakakuha siya ng isang kakampi. O kahit papaano, matatanggal niya ang isang hadlang sa daan. Ang mga sumunod na oras ay isang ulap ng mga paulit-ulit na pag-iisip at estratehikong pagpaplano. Gumawa si Ricardo ng isang listahan sa isip ng lahat ng kailangan niyang gawin. Bisitahin si Gabriel, imbestigahan ang klinika kung saan nakakonfine ang kanyang ina, kumuha ng mga pribadong investigador para alamin ang lahat tungkol sa mga huling galaw ni Lorraine, suriin ang pananalapi ng pamilya para makita kung mayroon ng kahina-hinalang paggalaw. Nang sa wakas ay makauwi siya, tahimik at madilim ang mansyon. Eksakto kung paano niya ito iniwan, ngunit ngayon ay tila iba na, walang laman, na parang sinipsip ng pagkawala ni Doña Elena ang lahat ng buhay sa lugar. Naglakad si Ricardo patungo sa silid ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto, dahan-dahan niya itong itinulak at binuksan ang ilaw. Lahat ay eksakto kung paano niya ito iniwan, ang kama ay maayos na nakalatag na may bulaklak na kubrikama na gustong-gusto niya. Ang mga libro ay maingat na nakaayos sa estante. Ang malambot na amoy ng sampagita ay nananatili pa rin sa hangin.
Ang mga litrato sa tokador na nagpapakita ng mga dekada ng isang buhay na puno ng karanasan. Umupo si Ricardo sa kama, kinuha ang isa sa mga litrato. Ito ay isang lumang larawan, kupas, na nagpapakita ng isang batang Doña Elena, nakangiti ng buong saya sa tabi ng kanyang asawa at si Ricardo na bata pa sa kanyang kandungan. Mas simpleng panahon, mas masayang panahon. Ibabalik kita, Nay, bulong niya sa walang laman na silid. Kahit anong kailangan kong gawin, kahit gaano katagal, aayusin ko ito. At habang papalapit ang madaling araw, si Ricardo Reyes, ang milyonaryong negosyante na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala na nakipagnegosasyon sa mga internasyonal na mamumuhunan at sumakop sa mga merkado, ay natagpuan ang sarili na humaharap sa pinakamahalagang hamon ng kanyang buhay. Ang iligtas ang kanyang ina mula sa mga kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan niya bilang pamilya. Nagsimula na ang digmaan. Ang sumunod na umaga ay dumating na may mahinang sikat ng araw na sumusubok na tumagos sa kulay abong ulap sa Maynila. Hindi nakatulog si Ricardo. Ginugol niya ang buong gabi sa kanyang opisina sa bahay, sinusuri ang mga dokumentong pinansyal, tumatawag sa mga kontak na maaaring makatulong sa kanya at bumubuo ng mga estratehiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod at kafeina, ngunit nanatiling matatag ang kanyang determinasyon. Alas 7 ng umaga, nasa sasakyan na siya, nagmamaneho patungo sa apartment ni na Gabriel at Lorraine sa BGC. Ang trapiko sa umaga sa Maynila ay isang inaasahang kaguluhan, ngunit halos hindi ito napansin ni Ricardo. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iensayo kung ano ang sasabihin niya sa kanyang anak. Paano niya tatalakayin ang isyu nang hindi tuluyang magsasara si Gabriel? Paano niya gigisingin sa kanya ang anumang pakiramdam ng katapatan sa pamilya na maaaring natutulog sa ilalim ng impluensya ni Lorraine? Ang gusali kung saan nakatira si Gabriel ay moderno, may salamin na harapan at mahigpit na seguridad. Nagpakilala si Ricardo sa lobby at pagkatapos ng ilang minuto ng paghihintay na parang walang katapusan, pinayagan siyang umakyat. Habang tahimik na umaakyat ang elevator sa ika-15 palapag, huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang pinaghalong galit, pagkabigo at kalungkutan na nagbabantang sumabog. Binuksan ni Gabriel ang pinto na may ekspresyong kilala ni Ricardo. Ito ang mukha ng isang taong mas gugustuhing nasa ibang lugar, gumagawa ng ibang bagay. 30 taong gulang na ang kanyang anak, ngunit mukha siyang mas bata. May mga pinong katangian na minana sa ina na nawala kay Ricardo noong bata pa si Gabriel. Magulong kulay kastanyas na buhok, malalalim na eyebags, gusot na damit na parang doon na siya natulog. Pa, simpleng sabi niya, walang sigla, hindi kita inaasahan ng ganito kaaga. Kailangan kitang makausap, sabi ni Ricardo. Pumasok ng hindi naghihintay ng paanyaya. Tungkol sa lola mo, tungkol sa ginawa ng asawa mo, dahan-dahang isinara ni Gabriel ang pinto, iniiwasan ang tingin ng ama. Wala rito si Lorraine. Maaga siyang umalis para ayusin ang ilang bagay. Mas mabuti, sagot ni Ricardo, pinagmamasdan ang apartment. Ito ay elegante, pinalamutian ng mamahalin at modernong panlasa. Ngunit mayroong isang bagay na walang buhay sa kapaligiran, na parang walang tunay na nakatira doon, walang mga larawan ng pamilya sa mga dingding, walang personal na ugnay, tanging mga designer, nakasangkapan at kontemporaryong sining. Gabriel, alam mo kung ano ang nangyayari. Sa pilitang ipinasok ang lola mo kahapon, kinuha mula sa bahay na parang isang kriminal. Papakiusap, sabi ni Gabriel na may pagod na boses, umupo sa beige na leather na sofa. Huwag mo nang simulan. Alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin, pero hindi talaga maganda ang pakiramdam ni Lola. Ginawa ni Lorraine ang dapat gawin. Naramdaman ni Ricardo ang galit na umakyat na parang abdo sa kanyang lalamunan. Ginawa ang dapat gawin? Ulit niya, mapanganib na mababa ang kanyang boses. Gabriel, naniniwala ka ba talaga diyan? 30 taon kang kasama ng babaeng yon, pinalaki ka niya tulad ko, talaga bang sa tingin mo ay nagkakaroon siya ng mga mental breakdown? Iniiwasan ni Gabriel ang tingin, ang kanyang mga daliri ay nerbyosong naglalaro sa tela ng sofa. Hindi ko alam pa, hindi ako doktor, sabi sa mga report, oo, ipinakita sa akin ni Lorraine ang lahat. 3 magkakaibang psychiatrist ang pareho ang konklusyon. At hindi ka ba nagtaka na ang asawa mo ay naghahanap ng 3 magkakaibang psychiatrist nang hindi ka muna kinokonsulta o ako? Giit ni Ricardo, umupo sa armchair sa tapat ng kanyang anak. Hindi mo ba nahanap na kahina-hinala na lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 linggo na wala ako sa bansa?
Sa wakas ay tumingin si Gabriel sa kanyang ama at may nakita si Ricardo sa kanyang mga mata. Takot. Natatakot ang kanyang anak. May mga insidente si Lola pa. Maliliit na bagay sa simula. Nakakalimutan niya kung saan niya inilalagay ang mga bagay, nalilito kung anong araw na kinakausap ang sarili sa hardin. Nag-alala si Lorraine at naisip niyang mas mabuting kumonsulta sa mga espesyalista. Hindi kailanman nagpakita ng ganyang mga sintomas ang nanay mo nung nandito ako, kontra-argumento ni Ricardo. At naka-video call kami 3 araw na ang nakalipas. Napakalinaw ng isip niya, Gabriel. Nag-usap kami tungkol sa lahat. Tungkol sa librong binabasa niya, sa mga orkidyas, tungkol sa iyo. Bahagyang nanigas si Gabriel. Tungkol sa akin, nag-aalala siya sa iyo. Sabi niya, mukha kang malayo, malungkot. Tinanong niya kung maayos ba ang pagsasama ninyo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Biglang tumayo si Gabriel at naglakad patungo sa bintana. Ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa, tensyonado ang mga balikat. Maayos ang pagsasama namin, sabi niya, ngunit walang laman ang tunog ng pangungusap. Gabriel, tumayo rin si Ricardo. Maingat na lumapit sa kanyang anak na parang nakikitungo sa isang takot na hayop. Kung pinipilit ka ni Lorraine, kung pinapagawa ka niya ng mga bagay na ayaw mo, maaari mo akong sabihan, matutulungan kita. Walang pumipilit sa akin na gawin ang anuman. Mabilis na sagot ni Gabriel, nagtatanggol. Asawa ko si Lorraine. Mahal niya ako. Gusto niya ang pinakamabuti para sa pamilya. Gusto niya ang pinakamabuti para sa yaman ng pamilya. Ibig mong sabihin, hindi napigilan ni Ricardo. Gabriel, kontrolado ng lola mo ang malaking bahagi ng ating mga ari-arian. Kung idedeklara siyang walang kakayahan, kung mananatili siyang nakakonfine, ang asawa mo na may malawak na SPA na tanga kong pinirmahan ay magkakaroon ng kontrol sa lahat ng iyon. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari dito? Biglang lumingon si Gabriel at nakita ni Ricardo ang mga luha sa mata ng kanyang anak. Lagi kang ganyan pa. Laging iniisip na alam mo ang lahat, na mas mataas ka sa lahat. Asawa ko si Lorraine. Hindi siya isang kalkuladong halimaw. Sinusubukan niyang tumulong. Tulungan sino, Gabriel? Nasa isang psychiatric clinic ang lola mo ngayon, ginagamot, inihihiwalay, tinatrato na parang baliw. Sa tingin mo ba tulong iyon? Pinunasan ni Gabriel ang kanyang mukha, isang kilos ng pagkabigo at pagod. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin pa, lahat ay magulo. Ipinapakita sa akin ni Lorraine ang mga report, ipinapaliwanag ang mga bagay at lahat ay tila may katuturan. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko si Lola kung paano siya laging malakas, matino, laging nandyan at hindi ko mapag-ugnay ang dalawang imahe. Humakbang si Ricardo, inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kung gayon, magtiwala ka sa iyong alaala, Gabriel. Magtiwala ka sa kung ano ang alam mo tungkol sa iyong lola. Hindi sa mga report na biglang lumitaw nung wala ako, hindi sa mga salita ni Lorraine, sa kung ano ang alam mong totoo. Mukhang sasagot na si Gabriel nang bumukas ang pinto ng apartment, pumasok si Lorraine, elegante gaya ng dati sa isang madilim na kulay abong suit na sumisigaw ng kapangyarihan at kontrol. Huminto siya nang makita si Ricardo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang bagay na mas kalkulado sa loob ng ilang segundo. Ricardo, sabi niya na may neutral na boses. Hindi kita inaasahan dito. Nakikipag-usap ako sa aking anak, malamig na sagot ni Ricardo. Tungkol sa lola niya. Tungkol sa buong sitwasyong ito. Inilapag ni Lorraine ang kanyang bag sa isang maliit na mesa, malapit sa pinto, ang kanyang mga kilos ay sinadyang kalmado. Inaasahan ko na at inaasahan ko rin na sinusubukan mong magtanim ng pagdududa sa isip ni Gabriel. Hindi ko kailangang magtanim ng pagdududa. Nariyan na ang mga pagdududa. Kahit sinong may kaunting sentido komun ay makikita na mayroong isang bagay na napakamali sa kwentong ito. Bumuntong hininga si Lorraine na parang nakikitungo sa isang matigas na ulo na bata. Ricardo, alam kong nagdurusa ka, alam kong mahirap tanggapin na kailangan ni Doña Elena ng espesyal na tulong. Ngunit ang pag-atake sa akin ay hindi magbabago sa mga katotohanan. Ang mga medical report ay totoo, ang utos ng korte ay may bisa. At ginawa ko ang gagawin ng sinumang responsableng tao sa parehong sitwasyon. Ginamit mo ang isang SPA na pinirmahan ko ng may tiwala sa iyo para ipakonfine ang nanay ko laban sa kanyang kalooban, sabi ni Ricardo. Bawat salita ay mabigat sa akusasyon. Hindi iyan responsibilidad, iyan ay kataksilan. Kumislap ang mga mata ni Lorraine sa isang bagay na maaaring galit o kasiyahan. Hindi sigurado si Ricardo. Ang kataksilan ay ang iwan si Doña Elena sa isang lumalalang estado ng pag-iisip ng hindi naghahanap ng tulong medikal.
Ang kataksilan ay ang balewalain ang mga sintomas dahil sa pride o pagtanggi. Kumilos ako na iniisip ang kanyang kapakanan. Mas mabuti pang umalis ka na pa, mahinang sabi ni Gabriel at naramdaman ni Ricardo na parang sinuntok siya. Kailangan kong magpahinga at ikaw din. Kailangan nating lahat. Tumingin si Ricardo sa kanyang anak, nakikita ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Pinili ni Gabriel ang kanyang panig o mas tumpak minanipula siya para pumili, ngunit hindi pa huli ang lahat. May oras pa si Ricardo para ipakita ang katotohanan sa kanyang anak. Aalis na ako sa wakas ay sabi niya. Pero hindi pa ito tapos, Lorraine. Malayo pa. Siyempre hindi. Sagot niya na may kalahating ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sigurado akong gagawin mo ang lahat para tutulan ang mga desisyong medikal at legal. Karapatan mo iyan. Ngunit sa huli, ang mga katotohanan ang magsasabi ng lahat. Umalis si Ricardo sa apartment na may mapait na lasa ng pansamantalang pagkatalo sa kanyang bibig. Ngunit habang naghihintay ng elevator, tumunog ang kanyang cellphone. Si Patricia, ang abogada, "Ricardo, kailangan mong pumunta agad sa opisina ko." Sabi niya, tensyonado ang kanyang boses. "May natuklasan ako tungkol sa mga medical report at hindi ito maganda." Isang oras ang lumipas, muling nakaupo si Ricardo sa eleganteng silid ni Patricia. Pinapanood siya habang inaayos niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa salamin na mesa sa pagitan nila. "Nakausap ko ang 2 sa 3 psychiatrist na pumirma sa mga report ng iyong ina," diretsong sabi ni Patricia. Ang isa sa kanila, si Dr. Augusto Fernandez, ay kilala sa pagiging sabihin na nating flexible sa kanyang mga pagsusuri. Napatalsik na siya ng Philippine Medical Association dahil sa mga ethical na irregularidad. Ang isa pa, si Dr. Marco Pineda, ay may mga koneksyon sa pananalapi sa klinika kung saan dinala ang iyong ina. Siya ay isang minoridad na shareholder. Naramdaman ni Ricardo ang isang kislap ng pag-asa. Conflict of interest yan, pinapawalang bisa nito ang mga report. Hindi naman, maingat na sabi ni Patricia. Ngunit tiyak na nagtataas ito ng mga katanungan tungkol sa pagiging patas ng mga pagsusuri. Ang problema ay ang ikatlong psychiatrist, si Dr. Beatriz Santiago, ay may malinis na reputasyon. Siya ay iginagalang, etikal, walang anumang bahid sa kanyang kasaysayan. Kung talagang sinuri niya ang iyong ina at napagpasyahan na kailangan ng pagpapakonfine, magiging mas mahirap itong tutulan. Kumunot ang noo ni Ricardo. Kung gayon, kailangan nating kausapin siya, alamin kung paano eksakto ang pagsusuring iyon. Sinubukan ko, tumanggi siyang makipag-usap sa akin ng walang utos ng korte. Iginigiit niya ang doctor-patient confidentiality, sabi ni Patricia, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang boses na hindi matukoy ni Ricardo. Pero Ricardo, may isa pa, isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo at maaaring maging komplikado ang ating sitwasyon. Ano yon? Huminga ng malalim si Patricia, halatang hindi komportable. Magkakilala kami ni Lorraine, hindi lang basta-basta, magkaklase kami sa law school. Naramdaman ni Ricardo na nanikip ang kanyang tiyan. Paano? Magkaklase? Nag-aral kami ng magkasama sa loob ng 4 na taon sa UP. Malapit kami noong una, ngunit nagbago iyon sa paglipas ng kurso. Nagkaroon ng rivalry, matinding kompetisyon para sa mga grado, internship, pagkilala ng mga propesor. Sa huling taon, nagkaroon kami ng malubhang hindi pagkakaunawaan na nagresulta sa mga etikal na reklamo mula sa magkabilang panig. Walang napatunayan ngunit nag-iwan ito ng mga marka. Biglang tumayo si Ricardo. Pakiramdam niya ay muling gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. "Bakit hindi mo ito sinabi sa akin kahapon?" "Dahil hindi ko inakala na mahalaga ito nung una," sagot ni Patricia, tumayo rin. "Mahigit 25 taon na ang nakalipas, Ricardo. Ang aming mga buhay ay nagkahiwalay pagkatapos ng graduation. Hindi ko man lang alam na ikinasal siya sa iyong anak hanggang sa nabanggit mo ang kanyang pangalan kahapon. Noong umuwi ako at sinuri ang mga lumang dokumento, doon lang pumasok sa isip ko. Ngunit ngayong pumasok na sa isip mo, ano ang ibig sabihin nito para sa kaso?" tanong ni Ricardo. "Maaari mo pa ba akong katawanin? Wala bang uri ng conflict of interest din dito?" "Sa teknikal na paraan, wala. Ang alitan namin ay dekada na ang nakalipas at walang kaugnayan sa kasong ito. Ngunit naiintindihan ko kung mas gugustuhin mong maghanap ng ibang abogado. Hindi ako masasaktan." Nanahimik si Ricardo ng matagal, pinoproseso ang bagong impormasyon. "Hindi." Sa wakas ay sabi niya, "Pamilyar ka na sa kaso, sinimulan mo na ang mga investigasyon, ang pagpapalit ng abogado ngayon ay magpapabagal lang sa lahat. Ngunit kailangan kong malaman, ang iyong motibasyon para tulungan ako ay purong profesional o may personal na kasama dito?" Diretsong tumingin sa kanya si Patricia. "Magiging tapat ako sa iyo,
Ricardo, nang malaman ko kung sino ang iyong manugang, nakaramdam ako ng paunang kasiyahan. Si Lorraine ay laging ambisyosa, kalkulado, handang gawin ang anumang kailangan para makuha ang gusto niya. Ang malaman na sa wakas ay maaaring harapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ay kasiya siya. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang iyong ina ay isang inosenteng biktima sa sitwasyong ito. Kahit na hindi kasangkot si Lorraine, ipaglalaban ko pa rin ang kaso ni Doña Elena dahil iyon ang tamang gawin. Pinag-aralan ni Ricardo ang ekspresyon ni Patricia, naghahanap ng mga senyales ng kasinungalingan o manipulasyon. Ngunit ang nakita niya ay katapatan o siya ay isang pambihirang aktres o nagsasabi siya ng totoo. Sige, sa wakas ay sabi niya, ipagpatuloy mo ang kaso, ngunit panatilihin mo akong alam sa lahat walang lihim. Walang lihim, sang-ayon ni Patricia, nang hapong iyon nakatanggap si Ricardo ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nagudyok sa kanya na tanggapin ang tawag. Ginoong Reyes, sabi ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Hindi ninyo ako kilala ngunit kailangan ko kayong makausap tungkol ito sa inyong ina. Sino ka? Agad na tanong ni Ricardo. Inilagay ang tawag sa speakerphone habang kumukuha ng panulat para magsulat. Ang pangalan ko ay Fernando Rivera. Ako ay isang psychiatrist sa Bagong Pag-asa Wellness Center kung saan nakakonfine ang inyong ina. O mas tumpak dati, tinanggal ako sa pwesto kaninang umaga. Tinanggal? Ulit ni Ricardo, ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon ngayon. Bakit? May mahabang buntong hininga sa kabilang linya. Dahil masyado akong maraming tanong, kinwestiyon ko ang mga protokol, hindi ako sumang-ayon sa paggamot na inilalapat sa inyong ina. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. At ano ang mali sa paggamot? Lahat, sabi ni Dr. Fernando na may pagod na boses. Ginoong Reyes, nagtrabaho ako sa klinikang iyon sa loob ng 7 taon. Nakita ko ang maraming kaso ng lehitimong pagpapakonfine ng mga pasyente na talagang nangangailangan ng espesyal na tulong. Ang inyong ina ay hindi isa sa mga kasong iyon. Dinala siya kagabi, ganap na matino, oriented, walang anumang sintomas ng matinding mental disorder. At kahit na inutusan siyang agad na sedahan, ihiwalay sa labas at isailalim sa isang agresibong protokol ng gamot. Nasuka si Ricardo. Sinasabi mo bang ginagamot nila ang nanay ko nang hindi kailangan? Sinasabi ko na ginagamot nila ang iyong ina sa paraan na lumilikha ng mga sintomas na magbibigay katwiran sa pagpapakonfine. Ito ay isang pattern na napansin ko sa ilang particular na kaso sa klinika. Mga pasyente na dumarating naganap na malusog at pagkatapos ng ilang araw ng sapilitang gamot, nagsisimulang magpakita ng pagkalito ng isip, disorientasyon, kakaibang pag-uugali. Pagkatapos ay ituturo ng mga doktor ang mga sintomas na ito at sasabihin, tingnan ninyo, tama kami, talagang kailangan ng pasyente ng paggamot. Kriminal yan, sabi ni Ricardo, nanginginig ang boses sa galit. Bakit hindi mo ito isinumbong noon? Sinubukan ko, pumunta ako sa pamunuan ng klinika, iniulat ang aking mga alalahanin, nagpakita ng dokumentasyon. Binaliwala ako, pinagbantaan ng pagtanggal at pagkatapos ng magpumilit ako, inakusahan ako ng hindi tamang pag-uugali at tinanggal. May mga confidentiality clause sa aking kontrata na pumipigil sa akin na magsalita sa publiko tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob, ngunit hindi ako maaaring manahimik kapag nakikita ko ang isang napakalaking kawalang katarungan. Dr. Fernando, sabi ni Ricardo, maingat na pinipili ang mga salita. Handa ka bang tumistigo tungkol dito? Magbigay ng dokumentasyon, mga medical record, anumang bagay na magpapatunay sa sinasabi mo, may mahabang katahimikan. Pagkatapos, handa ako, ngunit kailangan ko ng proteksyon. Ang mga taong nasa likod ng klinikang ito ay hindi lamang mga hindi etikal na doktor. May mga koneksyon sa mga makapangyarihang tao, mga autoridad na nagpapadali sa ganitong uri ng modus. Kung tumistigo ako, magiging target ako. Titiyakin ko ang iyong proteksyon, pangako ni Ricardo. Meron akong mga mapagkukunan, meron akong mga kontak. Kailangan ko lang na bigyan mo ako ng konkretong ebidensya ng kung ano ang nangyayari sa loob. Meron akong mga kopya ng ilang mga medical record. Hindi opisyal, naiintindihan mo. Ngunit mga litrato, personal na tala tungkol sa mga hindi pagkakapare-pareho na napansin ko. Maaari kong ipadala sa iyo. Gawin mo iyan. At Dr. Fernando, salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama. Sana lang ay hindi pa huli ang lahat para sa iyong ina, sagot ng doktor bago ibaba ang telepono.
Agad na tinawagan ni Ricardo si Patricia at iniulat ang pag-uusap. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay sinabi, ito mismo ang uri ng ebidensya na kailangan natin, ngunit tama siya tungkol sa mga panganib. Kung talagang may organisadong modus sa likod ng klinikang ito, ang mga taong sangkot ay magre-react kapag napansin nilang nabubunyag na sila. Kung gayon, kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Ricardo, bago nila malaman kung ano ang alam natin. Ngunit habang nagpaplano sina Ricardo at Patricia ng kanilang mga susunod na hakbang, isa pang piraso ang gumagalaw sa chessboard. Si Maricel Santos, isang investigative journalist na kilala sa pagbubunyag ng mga corporate scandal at katiwalian, ay nakatanggap ng isang anonymous na tip tungkol sa mga irregularidad sa bagong Pag-asa Wellness Center. Hindi binanggit ng tip ang mga partikular na pangalan, ngunit kasama ang sapat na detalye para pukawin ang kanyang profesional na interes. 38 taong gulang si Maricel, nagtapos ng journalism sa Ateneo at nagtrabaho sa mga pangunahing media outlet sa Maynila bago maging independent. Dalubhasa siya sa mahahabang, malalalim na investigasyon, ang uri ng trabaho na nakakainip para sa ibang mga mamamahayag, ngunit itinuturing niyang mahalaga. Ang kanyang mga artikulo ay nagpabagsak na ng mga tiwaling politiko, nagbunyag ng mga pandaraya sa negosyo at nagbigay ng boses sa maraming biktima ng kawalang katarungan. At ngayon, habang binabasa ang anonymous na tip sa ikatlong pagkakataon sa kanyang maliit, ngunit komportabling apartment sa poblasyon, Makati, naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam na malapit nang matuklasan ang isang malaking bagay. Ang tip ay malabo sa mga detalye, ngunit sapat na tiyak para maging kapani-paniwala. Nagsasalita ito tungkol sa mga sapilitang pagpapakonfine, manipulasyon ng mga diagnosis, mga hindi etikal na doktor at isang network ng katiwalian na kinasasangkutan hindi lamang ng klinika kundi pati na rin ng mga pampublikong opisyal na nagpapadali sa modus. May mga pagbanggit sa paglustay ng yaman, pagsasamantala sa mga matatandang mahina at sistematikong pagpapatahimik sa sinumang sumusubok na magsumbong. Sinimulan ni Maricel ang kanyang investigasyon tulad ng dati. Tahimik, nag-research siya tungkol sa bagong Pag-asa Wellness Center, natuklasan na ito ay isang pribadong institusyon na may mataas na pamantayan, dalubhasa sa mga psychiatric treatment para sa mga pasyente na may kaya. Ang klinika ay may perpektong harapan. Mga kilalang doktor, mga first-class na pasilidad, mga positibong testimonya mula sa mga pamilya ng mga gumaling na pasyente. Ngunit habang lumalalim siya, nagsimula siyang makahanap ng maliliit na bitak sa perpektong harapan na ito. Mga hiwalay na reklamo sa mga online forum, mabilis na tinatanggal ngunit nakikita pa rin sa mga cache ng browser. Mga malabong pagbanggit sa mga support group para sa mga pamilya ng mga taong may mental disorder tungkol sa mga kakaibang kaso na kinasasangkutan ng partikular na klinikang iyon. Walang konkreto, ngunit sapat para kumpirmahin na sulit na imbestigahan pa. Nagpa siya si Maricel na kailangan niyang makausap ang isang taong direktang kasangkot at sa gayon sa pamamagitan ng isang network ng mga kontak na kanyang binuo sa paglipas ng mga taon, natuklasan niya si Dr. Fernando Rivera, ang doktor na kamakailan lamang ay tinanggal sa klinika. 2 araw pagkatapos ng tawag ni Ricardo at Dr. Fernando, nakaupo si Maricel sa isang tahimik na cafe sa sentro ng Maynila, nakapatay ang recorder ngunit bukas ang notebook na nakikinig sa doktor na nag-uulat ng lahat ng kanyang nasaksihan. Hindi lang ito ang pagpapakonfine ni Ginang Elena Reyes, sabi niya, mababa ngunit apurahan ang kanyang boses. May isang pattern. Mga matatandang pasyente mula sa mayayamang pamilya, ipinapasok sa ilalim ng mga kahina-hinalang medikal na dahilan, pinananatiling hiwalay at ginagamot hanggang sa sila ay talagang magkasakit. Samantala, ang mga kamag-anak na humiling ng pagpapakonfine ay nagkakaroon ng access sa mga ari-arian, gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi sa ngalan ng mga pasyente at kapag sa wakas ay pinalabas na ang mga pasyente, kung sakaling palabasin, sila ay talagang mahina na ang isip dahil sa lahat ng hindi tamang paggamot na kanilang natanggap. Mabilis na nagsusulat si Maricel. Mayroon ka bang ebidensya nito? Mayroon akong dokumentasyon ng 5 kaso sa nakalipas na 2 taon na nagpapakita ng parehong pattern. Hindi ito marami at hindi opisyal, ngunit sapat na para magtaas ng mga seryosong katanungan tungkol sa mga gawain ng klinika. At alam ito ng pamunuan? Seryosong tumango si Dr. Fernando. Hindi lang alam ng pamunuan kundi pinapadali pa nila.
May mga insentibong pinansyal na kasangkot. Ang klinika ay tumatanggap ng malalaking bayad para sa mga pangmatagalang pagpapakonfine na ito. At may mga indikasyon na bahagi ng perang ito ay napupunta sa mga taong nasa labas na tumutulong na gawing lehitimo ang proseso, mga abogado na naghahanda ng mga SPA, mga hukom na naglalabas ng mga utos ng pagpapakonfine ng walang tanong, kahit na ilang mga mahistrado na tumatanggap ng mga pabor o benepisyo kapalit ng pagpapadali sa sistema. Naramdaman ni Maricel ang pamilyar na adrenaline ng isang malaking kwento na nagsisimulang mabunyag. Ngunit naramdaman din niya ang mabigat na responsibilidad ng ganitong uri ng investigasyon. Naiintindihan mo ba na sa pagsasabi nito sa akin, inilalagay mo sa panganib ang iyong karera at posibleng ang iyong kaligtasan? Naiintindihan ko, mahinahong sagot niya. Ngunit hindi na ako maaaring manahimik. Nakita ko si Doña Elena nang dumating siya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pagkalito kung bakit siya naroon, at nakita ko kung paano siya agad na ginamot, kung paano siya inihiwalay, kung paano sila nagsimulang lumikha ng isang medical history na magbibigay katwiran sa kanyang presensya doon. Hindi ako maaaring maging kasabwat dito. Inabot ni Maricel ang kanyang kamay sa mesa, bahagyang hinawakan ang braso ng doktor sa isang kilos ng pakikiisa. Poprotektahan ko ang iyong pagkakakilanlan hanggat maaari at iimbestigahan ko ito hanggang sa huli. Hindi magpapatuloy ang mga taong ito sa kanilang ginagawa ng walang parusa. Nang umalis, si Maricel sa cafe, ang kanyang isip ay nagtatrabaho na sa mga susunod na hakbang. Kailangan niya ng mas maraming source, mas maraming ebidensya, mas maraming koneksyon sa pagitan ng mga piraso ng palaisipan na ito. At kailangan niyang makausap si Ricardo Reyes, ang anak ni Doña Elena. Kung may sino mang may motibasyon na ibunyag ang sitwasyong ito, siya iyon. Samantala, sa bagong Pag-asa Wellness Center, nakaupo si Doña Elena sa isang maliit ngunit komportabling silid, nakatingin sa bintanang may rehas sa maayos na hardin sa labas. Siya ay nalilito, natatakot ngunit sapat pa ring matino para malaman na mayroong isang bagay na napakamali. Ang mga nurse ay mabait ngunit malayo. Ang mga doktor ay regular na dumarating, nagtatanong ng mga kakaibang tanong, nagsusulat sa mga clipboard nang hindi talaga nakikinig sa kanyang mga sagot. At ang mga gamot, napakaraming gamot, mga makukulay na tableta na nagpapaantok sa kanya, nagpapalito, hindi makapag-isip ng malinaw. Sinubukan niyang tumanggi ngunit sinabi nilang kailangan na para ito sa kanyang sariling kapakanan na sa lalong madaling panahon ay gaganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi gumaganda ang pakiramdam ni Doña Elena. Lumalala ito bawat araw at sa kaibuturan ng kanyang isip na hindi paganap na nababalot ng gamot, pinananatili niya ang isang hindi matitinag na katiyakan, darating si Ricardo. Hahanapin siya ng kanyang anak at dadalhin siya nito pauwi. Isang linggo na ang lumipas mula nang dalhin si Doña Elena, isang linggo na parang isang kawalang hanggan para kay Ricardo. 7 araw ng walang tigil na investigasyon, mga pagpupulong sa mga abogado, mga tensyonadong pag-uusap sa mga maimpluwensyang kontak at mga gabing walang tulog. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang kanyang determinasyon, pinapalakas ng pinaghalong galit, konsensya at walang kondisyong pagmamahal para sa kanyang ina. Si Maricel Santos ay naging isang hindi inaasahang ngunit mahalagang kakampi. Matapos magkita sina Ricardo at siya, nagbabahagi ng impormasyon at mga natuklasan, naging malinaw na lumalaban sila sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang unang inakala. Hindi lang ito tungkol kay Lorraine na sinusubukang kontrolin ang yaman ng pamilya. Ito ay tungkol sa isang buong sistema, isang mahusay na makina ng pagsasamantala at katiwalian. Muli silang nagtipon sa opisina ni Patricia, si Ricardo, Patricia, Maricel at Dr. Fernando. 4 na taong pinag-isa ng isang layunin. Ibunyag ang katotohanan at iligtas si Doña Elena. Binuksan ni Maricel ang kanyang laptop, iniharap ang screen para makita ng lahat. Nakuha ko ang access sa ilang mga internal na talaan ng bagong Pag-asa Wellness Center. Sabi niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng parehong kasabikan at pag-aalala. Hindi ito madali at sa teknikal na paraan ay maaaring ituring na paglabag sa privacy, ngunit ang natagpuan ko ay nakakagulat. Sa screen, lumitaw ang mga listahan ng mga pangalan, petsa at halaga ng pera. Yumuko si Ricardo, sinusubukang unawain ang impormasyon. Ito ang mga talaan ng mga pagpapakonfine sa nakalipas na 3 taon, paliwanag ni Maricel, itinuturo ang iba't ibang bahagi ng screen. Bawat linya ay kumakatawan sa isang pasyente.
Tingnan ninyo dito. Pangalan ng pasyente, petsa ng pagpasok, paunang diagnosis, responsableng doktor, at itong huling kolum dito na sa tingin ko ay pinaka-interesante, pinagmula ng bayad at kabuuang halaga. Inayos ni Patricia ang kanyang salamin, pinag-aaralan ang mga numero. Ang ilan sa mga halagang ito ay hindi kapani-paniwala. Pinag-uusapan natin ang daan-daang libong piso para sa mga pagpapakonfine na tumagal ng ilang buwan. Eksakto, sang-ayon ni Maricel. At nang simulan kong imbestigahan ang mga pasyente ng isa-isa, natuklasan ko ang isang nakakabahalang pattern. Karamihan ay matatanda. Marami ang walang malapit na pamilya o legal na hindi makatutol sa mga pagpapakonfine. At sa maraming kaso, ang mga taong humiling ng pagpapakonfine ay nagkaroon ng access sa mga ari-arian ng mga pasyente. Itinuro ni Dr. Fernando ang ilang pangalan sa listahan. Nakikilala ko ang ilan sa mga kasong ito. Nung nagtatrabaho pa ako doon, kinuwestiyon ko ang ilan sa mga diagnosis na ito. Mga pasyente na tila ganap na matino ay ginagamot na parang may malubhang karamdaman. Laging pareho ang sagot na natatanggap ko. Magtiwala sa mga report ng mga senior na doktor na masyado pa akong bata para maintindihan ang mga komplikasyon ng ilang kondisyon. Naramdaman ni Ricardo ang pagduduwal. Ilang kaso ang pinag-uusapan natin dito? I-scroll ni Maricel ang screen, nagpapakita ng mas marami pang linya ng data. Sa klinikang ito partikular, natukoy ko ang hindi bababa sa 23 kahina-hinalang kaso sa nakalipas na 3 taon. At yun lang ang nakuha ko. Maaaring mas marami pa. 23 pamilyang nawasak, bulong ni Patricia. 23 buhay na sinira ng kasakiman. At hindi lang ang klinika, patuloy ni Maricel, binuksan ang isa pang file. Nahanap ko ang mga koneksyon sa pananalapi. Tingnan ninyo ito, regular na mga transfer mula sa account ng klinika patungo sa iba't ibang mga dummy company. Nang imbestigahan ko ang mga kumpanyang ito, natuklasan kong may mga ugnayan sila sa mga law firm, consultancy at kahit na ilang mga politiko. Naramdaman ni Ricardo na kumukulo ang kanyang dugo. Bumuo sila ng isang buong sistema, isang modus kung saan lahat ay nakikinabang maliban sa mga biktima. Mayroon pa, sabi ni Maricel nag-aalangan, nahanap ko ang impormasyon tungkol sa ilang mga hukom na naglabas ng mga utos ng sapilitang pagpapakonfine ng may kahina-hinalang dalas. Laging parehong mga klinika, laging batay sa mga report ng parehong mga doktor. Ang isa sa kanila, si Hukom Antonio Cardoso, ay nag-apruba ng 18 sa 23 pagpapakonfine na natukoy ko. Sistematikong katiwalian yan, sabi ni Patricia, tensyonado ang kanyang boses. Hindi natin pinag-uusapan ang ilang hindi etikal na profesional. Pinag-uusapan natin ang isang organisadong network na umaabot sa iba't ibang antas ng sistema. Ang tanong ay, sabi ni Ricardo, tinitingnan ng bawat isa sa kanila, paano natin gagamitin ito para mailabas ang nanay ko doon at buwagin ang buong modus na ito? Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Sagot ni Patricia. Ang mayroon tayo ngayon ay malaki, ngunit kailangan itong hindi matututulan. Kailangan natin ng mga opisyal na dokumento, mga beripikadong testimonya, ebidensya na hindi maaaring questionin. At kailangan natin ng proteksyon, dagdag ni Dr. Fernando. Kung mapansin ng mga taong ito na malapit na natin silang ibunyag, magre-react sila at hindi ito magiging maganda. Nagtatrabaho ako sa isang artikulo, sabi ni Maricel, isang malaki, investigative na imposibleng baliwalain, ngunit kailangan ko ng oras para matiyak na bawat katotohanan ay beripikado, bawat source ay protektado. Isang pagkakamali at idedemanda nila tayo sa paninirang puri at ililibing ang lahat. Gaano katagal? Tanong ni Ricardo na naiinip. 2 linggo, marahil 3. 2 linggo? Biglang tumayo si Ricardo, nagsimulang maglakad-lakad. 1 linggo nang nandoon ang nanay ko. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila sa kanya. Bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahina siya, mas nalilito. Hindi ako maaaring maghintay ng 2 linggo. Ricardo, malumanay na sabi ni Patricia, naiintindihan ko ang iyong paghihirap, ngunit kung kikilos tayo ng padalos-dalos, maaaring lumala ang mga bagay. Ang mga taong ito ay may mga mapagkukunan, koneksyon, kapangyarihan. Kailangan nating maging estratehiko. Kung gayon, maging mas mabilis tayong estratehiko, sagot ni Ricardo, lumingon para harapin sila. Maricel, ilathala mo na ang mayroon ka kahit na isang paunang bersyon. Lagyan mo sila ng pampublikong presyon. Kung gagawin ko yan, nang walang sapat na matibay na ebidensya, sisirain nila ako kontra argumento ni Maricel.
Ang aking profesional na kredibilidad ay mawawala at mamamatay ang kwento doon. Ngunit maaaring mamatay din ang nanay ko doon. Sigaw ni Ricardo at ang katahimikan na sumunod ay mabigat at masakit. Si Dr. Fernando ang unang bumasag sa katahimikan. May isa pang pagpipilian. Maaari kong subukang makipag-ugnayan sa ibang mga doktor na nagtrabaho o nagtatrabaho pa rin sa klinika. Mga taong tulad ko ay nakakita ng mga kahina-hinalang bagay ngunit natakot magsalita. Kung makakabuo tayo ng isang grupo ng mga whistleblower, magkakaroon tayo ng mas maraming kredibilidad at proteksyon. At maaari kong pabilisin ang mga prosesong hudisyal. Dagdag ni Patricia. Hilingin ang isang independenteng pagsusuring medikal kay Doña Elena, questionin ang bisa ng mga orihinal na report, tutulan ng SPA. Gagawa ito ng ingay sa sistema at marahil ay sapat na para pilitin silang palayain ang iyong ina. Gawin ninyo iyan, sabi ni Ricardo, na bago ang kanyang determinasyon, gawin ninyo ang lahat ng iyan at gagawin ko rin ang aking bahagi. Anong bahagi iyon? Maingat na tanong ni Patricia. Haharapin ko si Lorraine. Pipilitin ko siya hanggang sa magkamali siya. Ang mga mayayabang na tao ay laging nagkakamali kapag nakakaramdam sila ng banta. Ricardo, maaaring mapanganib yan, babala ni Maricel. Kung mapansin niyang iniimbestigahan mo siya, maaaring gumawa siya ng mga matinding hakbang. Ginawa na niya ang pinakamatinding hakbang nang ipakonfine niya ang nanay ko, sagot ni Ricardo. Wala na akong mawawala. Sa mga sumunod na araw, bawat isa ay sumunod sa kanilang plano. Si Maricel ay lalong lumalim sa kanyang investigasyon, kumukonekta sa mga anonymous na source, nagbe-verify ng mga dokumento at bumubuo ng isang matibay na kaso. Si Dr. Fernando ay nagsimulang makipag-ugnayan ng tahimik sa mga dating kasamahan, nagtatanim ng mga buto ng rebellion laban sa tiwaling sistema na kanilang pinaglilingkuran. Si Patricia ay walang kapagurang nagtrabaho sa mga legal na proseso, naghahanap ng mga butas, bumubuo ng mga argumento at naghahanda ng mga petisyon. At si Ricardo ay nakatuon kay Lorraine. Nagsimula siya ng banayad, mga tawag sa mga estratehikong oras, mga tila inosenteng mensahe na nagtatanong tungkol sa kalagayan ng kanyang ina, mga hindi inaasahang pagbisita sa apartment ni Gabriel. Bawat interaksyon ay kinakalkula para lumikha ng presyon para maramdaman ni Lorraine na siya ay binabantayan, kinukwestiyon, iniimbestigahan. Halatang apektado si Gabriel sa sitwasyon. Kapag nakikita siya ni Ricardo, napapansin niya ang panloob na alitan na sumisira sa kanyang anak. Malalalim na eye bags, nanginginig na mga kamay, nag-aalangan na boses. Mahal ni Gabriel ang kanyang lola, alam yon ni Ricardo, ngunit mayroong isang uri ng kontrol si Lorraine sa kanya, isang bagay na nagpapanatili sa kanya sa linya kahit na sumisigaw ang kanyang puso na mali iyon. Pakiusap ni Gabriel sa isa sa kanyang mga pagbisita. Itigil mo na ito, na-stress na si Lorraine, sabi niya, inaabuso mo ang pamilya. Inaabuso? Ulit ni Ricardo, hindi makapaniwala. Gabriel, nakakulong ang lola mo sa isang psychiatric clinic. Ginagamot ng hindi kailangan. Nagdurusa at ang tanging inaalala mo ay ang stress ng asawa mo. Iniiwasan ni Gabriel ang tingin, hindi kayang panindigan ang eye contact. Hindi ganyan pa, kasi lahat ay napakagulo. Ipinapakita sa akin ni Lorraine ang mga medical report, ipinapaliwanag na kailangan at gusto kong maniwala na ginagawa niya ang tama. Ngunit pagkatapos ay naiisip ko si Lola at nabasag ang kanyang boses. At ano, Gabriel? Malumanay na giit ni Ricardo, umupo sa tabi ng kanyang anak. Ano ang nararamdaman mo kapag naiisip mo ang lola mo? Pakiramdam ko, tinatraidor natin siya. Sa wakas ay inamin ni Gabriel, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pakiramdam ko, pinayagan kong mangyari ang isang bagay na kakilakilabot at wala akong ginawa para pigilan ito. Inilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kung gayon, tulungan mo akong ayusin ito ngayon, bago pa mahuli ang lahat. Mukhang sasagot na si Gabriel nang pumasok si Lorraine sa sala, tumigas ang kanyang ekspresyon nang makita ang mag-ama. Gabriel, sabi niya na may malamig na boses, maaari mo ba kaming iwanan, pakiusap? Kailangan kong kausapin ang tatay mo. Nag-atubili si Gabriel, tumingin sa pagitan ng kanyang asawa at ama. Pagkatapos na may bagsak na balikat sa pagkatalo, tumayo siya at umalis sa silid. Nang mag-isa na sila, nagkrus ng braso si Lorraine, ang kanyang postura ay nagtatanggol ngunit may tiwala. Ititigil mo ba ang ugaling ito, Ricardo, o kailangan kong gumawa ng legal na hakbang laban sa iyo? Harassment, stalking, pagtatangkang manipulahin si Gabriel laban sa akin. Manipulahin? Tumawa si Ricardo nang walang saya. Inaakusahan mo ako ng manipulasyon?
Anong kabalintunaan, mapanganib na kumislap ang mga mata ni Lorraine. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Alam kong kumuha ka ng mga investigador na sinusubukan mong siraan ang mga medical report na nakikipagsabwatan ka para ilabas si Doña Elena sa klinika bago niya matanggap ang tamang paggamot. Ngunit hindi ka magtatagumpay, Ricardo. Nasa panig ko ang batas. Nasa panig ko ang medisina. Wala kang hawak. Sa ngayon, mahinahong sagot ni Ricardo. Wala pa akong hawak, ngunit magkakaroon ako. At kapag mayroon na, Lorraine, magbabayad ka sa bawat araw ng pagdurusa na idinulot mo sa nanay ko. Humakbang si Lorraine ng 2 beses, bumaba ang kanyang boses sa isang nagbabantang bulong. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, Ricardo. Ang mga taong sangkot dito ay makapangyarihan. Mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Maaari nilang sirain ang iyong reputasyon, ang iyong kumpanya, ang iyong buong buhay sa isang simpleng tawag. Tumigil ka na habang kaya mo pa. Tumayo si Ricardo harap-harapan sa kanyang manugang. Banta ba yan? Isang babala, sagot niya, hindi umaatras. Para sa kapakanan ng lahat, lalo na ni Gabriel, itigil mo na ang krusadang ito. Tanggapin mo na kailangan ni Doña Elena ng paggamot. Hayaan mong gawin ng mga profesional ang kanilang trabaho. At sa loob ng ilang buwan, kapag stable na siya, maaari na siyang umuwi. At magkakaroon ka ng ganap na kontrol sa yaman ng pamilya sa panahong iyon, kumpletong sabi ni Ricardo. Napakaginhawa, kumurbada ang mga labi ni Lorraine sa isang malamig na ngiti. Nakikita kong sa wakas ay naintindihan mo na ang sitwasyon. Oh Ricardo, may kontrol ako, may kapangyarihan ako, mayroon akong mga tamang koneksyon, at ikaw, gaano ka man kayaman at maimpluwensya sa iyong mga business circle, wala kang anumang makakapigil sa akin. Itinala ni Ricardo ang bawat salita sa kanyang alaala. At pagkatapos, sa isang biglaang desisyon na kalaunan ay kikilalanin niyang henyo. Tahimik niyang inactivate ang recorder ng cellphone sa kanyang bulsa. Sabihin mo pa sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng peking tono ng pakikipagkasundo. Paano eksakto gumagana ang sistemang ito? Siguradong mahirap bumuo ng isang bagay na napakakomplikado. Si Lorraine, na halatang nasiyahan sa kanyang inakalang pagsuko ni Ricardo, ay bahagyang nag-relax. Hindi naman ganun kahirap, magugulat ka kung gaano karaming tao ang handang makipagtulungan kapag may perang sangkot. Mga doktor na pumipirma ng mga report ng walang tanong, mga hukom na nag-aapruba ng mga utos ng hindi nag-iimbestiga, mga administrador ng klinika na nagpapadali sa mga pagpapakonfine at nagpapanatiling hiwalay sa mga pasyente. Bawat isa ay tumatanggap ng kanilang bahagi at lahat ay masaya. Maliban sa mga pasyente, sabi ni Ricardo, ang mga pasyente ay isang kinakailangang sakripisyo, sagot ni Lorraine na may nakakatakot na kalamigan. Karamihan ay mga matatandang tao, pagod na nabuhay na. Bakit hindi payagan na gamitin ang kanilang mga yaman ng mga taong may lakas at pananaw para gumawa ng isang bagay na produktibo dito? At kasama ba ang nanay ko sa kategoryang iyon para sa iyo? Tanong ni Ricardo, nagpupumilit na panatilihing neutral ang kanyang boses sa kabila ng kumukulong galit sa loob niya. Ang nanay mo ay isang hadlang, diretsyong sabi ni Lorraine. Lagi siyang ganon, kinokontrol ang mga bahagi ng yaman. May boses sa mga desisyon sa negosyo kahit na walang alam sa negosyo. Si Gabriel ang lehitimong tagapagmana, ngunit si Doña Elena ay laging may mas maraming kapangyarihan kaysa sa nararapat. Kailangang magbago iyon. At nagpasya kang pilitin ang pagbabagong iyon sa pamamagitan ng iligal na pagpapakonfine sa kanya. Sabi ni Ricardo, bawat salita ay may bigat na tonelada. Walang iligal kapag mayroon kang mga tamang tao na pumipirma sa mga tamang dokumento. Mayabang na sagot ni Lorraine. Natutunan ko yan sa kolehiyo, alam mo. Minsan, ang batas ay maaaring hubugin para magsilbi sa iyong mga interes kung alam mo kung aling mga tali ang hihilahin. At ilang buhay ang sinira mo sa paghila ng mga taling yon, Lorraine. Nagkibit balikat siya. Hindi ako nagbibilang, ngunit masasabi kong perpektong gumagana ang sistema. Ilang taon na, si Doña Elena ay isa lamang sa sistema. At kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag sa wakas ay pinalabas na siya, mahina at masyadong nalilito para tutulan ang anuman, magkakaroon si Gabriel ng ganap na kontrol sa kanyang bahagi ng yaman. At ako, bilang isang tapat na asawa, ay tutulungan siyang pamahalaan ang lahat. Naramdaman ni Ricardo na gusto niyang sumigaw, sumabog, pagbayarin si Lorraine sa pisikal na paraan para sa bawat malupit na salita. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang hawak niya ang eksaktong kailangan niya, isang kumpletong pag-amin, nakarecord, marahil ay hindi tatanggapin sa korte, ngunit nakakasira sa opinyon ng publiko.
Naiintindihan ko, mahinahong sabi niya. Pinag-isipan mo ang lahat. Lagi kong pinag-iisipan ang lahat, Ricardo, kaya lagi akong nananalo. Sagot ni Lorraine, lumingon para umalis. Ngayon, iminumungkahi kong bumalik ka na sa iyong mga corporate meeting at iwanan ang mga usapin ng pamilya sa mga taong talagang nakakaintindi kung paano ito gumagana. Nang umalis si Lorraine, nanatiling hindi gumagalaw si Ricardo ng matagal. Pagkatapos na may nanginginig na mga kamay, pinatay niya ang recorder at agad na ipinadala ang audio file kina Maricel, Patricia at Dr. Fernando na may simpleng mensahe. Nakuha ko. Tumawag si Maricel 5 minuto pagkatapos ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Ricardo, ginto ito. Purong ginto, inamin niya ang lahat. Ang manipulasyon, ang katiwalian, ang buong modus. Mas maingat si Patricia. Ito ay isang malakas na pag-amin, ngunit nakuha ng hindi niya alam. Maaaring magkaroon ng mga legal na problema dito. Wala akong pakialam sa mga legal na problema, sabi ni Ricardo. Ang pakialam ko ay iligtas ang nanay ko at ibunyag ang mga taong ito. Gamitin ninyo ang recording na ito kung paano ninyo gusto. Isang hakbang na nauuna si Maricel. Ilalathala ko ang artikulo bukas. Gamit ang recording na ito bilang sentro. Magdudulot ito ng lindol, maghanda ka. At nagdulot nga, nang mailathala ang artikulo ni Maricel kinabukasan, ang reaksyon ay agaran at sumasabog. Ang headline ay nagsasabing, modus ng sapilitang pagpapakonfine, sangkot ang mga doktor, hukom at elitista sa Maynila. Ang teksto ay masusing detalyado, nagpapakita ng mga dokumentadong kaso, nagpapakita ng mga koneksyon sa pananalapi, kasama ang mga sipi, mula sa recording ni Lorraine at pinoprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga source habang nililinaw na maraming saksi ang nagpapatunay sa kwento. Sumabog ang social media. Ang artikulo ay ibinahagi ng libu-libong beses sa loob ng ilang oras. Nagsimulang lumitaw ang mga hashtag, Hustisya para kay Doña Elena, ibunyag ang bagong pag-asa, korupsyon sa kalusugan. Nahati ang mga opinyon tulad ng laging nangyayari, ngunit karamihan ay galit. Ang mga panawagan para sa opisyal na investigasyon ay bumaha sa mga pahina ng mga autoridad. Ang mga politiko na nakakaramdam ng pampublikong presyon ay nagsimulang magsalita at humingi ng pagsisiyasat. Ang bagong Pag-asa Wellness Center ay naglabas ng isang pahayag na itinatanggi ang lahat ng akusasyon, sinasabing ang artikulo ay mapanirang puri at nag-aanunsyo na gagawa sila ng legal na hakbang laban sa mamamahayag. Si Lorraine sa pamamagitan ng kanyang abogado ay ganun din ang ginawa, tinawag ang recording na isang montahe at paglabag sa privacy. Ngunit tapos na ang pinsala. Ang opinyon ng publiko ay pumili na ng panig. Nakatanggap si Ricardo ng daan-daang mensahe ng suporta, ngunit nakatanggap din siya ng mga banta, mga anonymous na mensahe na nagbabala sa kanya na tumigil, bawiin ang sinabi at alisin ang artikulo. Ang ilan ay mas tahasan, detalyadong inilalarawan kung ano ang maaaring mangyari kung ipagpapatuloy niya ang kanyang krusada. Binaliwala niya ang lahat. Samantala, nagsimulang magsalita ang iba. Ang mga pamilya ng ibang mga pasyente na nakakonfine sa bagong Pag-asa Wellness Center ay nakipag-ugnayan kay Maricel, ibinabahagi ang kanilang sariling mga kwento. Mga katulad na kaso, mga kahina-hinalang pagpapakonfine, bigla ang akses sa mga ari-arian ng mga malalayong kamag-anak o asawa. Ang pattern ay hindi maikakaila. Isa sa mga pamilyang ito ay si Clara Montero, isang 45 taong gulang na babae na ang ama ay ipinasok sa parehong klinika, 2 taon na ang nakalipas. Namatay siya doon opisyal na dahil sa mga komplikasyon sa puso. Ngunit laging naghinala si Clara na may mali. Nang makita niya ang artikulo ni Maricel, nagpa siya siyang oras na para magsalita. Ang tatay ko ay malakas, malusog, matino, sabi niya sa isang video interview na mabilis na naging viral. Ang tiyuhin ko, kapatid niya, ay nakakuha ng sapilitang pagpapakonfine na sinasabing nagkakaroon ng mga insidente ng pagiging agresibo si tatay. Isang ganap na kasinungalingan. Dinala si tatay sa bagong Pag-asa Wellness Center at 3 buwan pagkatapos ay patay na siya. At ang tiyuhin ko, nagkataon, ay nagmana ng bahagi ng kumpanya ng pamilya na pag-aari ng tatay ko. Dumami ang mga kwentong tulad ng kay Clara.
Bawat isa ay nagdaragdag ng bigat, ebidensya at patunay na ang modus ay totoo, sistematiko at sumira ng buong pamilya. Ang presyon sa mga autoridad ay naging hindi na mapigilan. Inanunsyo ng Department of Justice ang pagbubukas ng formal na investigasyon, inatasan ang National Bureau of Investigation, inilabas ang mga search and seizure warrant para sa bagong Pag-asa Wellness Center, para sa mga law firm na sangkot at para sa mga tirahan ng mga kahina-hinalang doktor. At sa wakas, isang utos ng korte ang nag-utos ng agarang pag-alis ng lahat ng mga pasyente mula sa bagong Pag-asa Wellness Center para sa independenteng pagsusuring medikal sa ibang mga institusyon. Nakatanggap si Ricardo ng balita mula kay Patricia sa telepono. Ang kanyang ina ay ililipat kinabukasan. "Nandun ako," agad niyang sinabi. "Personal ko siyang susunduin." "Ricardo," nag-atubili si Patricia, "maghanda ka. Hindi ko alam kung anong estado ang iyong ina. Isang linggo ng sapilitang gamot, paghihiwalay, hindi tamang paggamot, maaaring nagdulot ito ng pinsala." "Hindi mahalaga," sagot ni Ricardo, nanginginig ang boses sa emosyon. "Iuuwi ko siya at aalagaan ko siya, gaano man katagal." Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang tahimik na mansyon, naglakad si Ricardo patungo sa hardin ng mga orkidyas na labis na minamahal ng kanyang ina. Marami sa mga bulaklak ang nalanta sa kanyang pagkawala, walang maingat na pag-aalaga, walang dedikadong atensyon. Ngunit ang ilan ay namumulaklak pa rin, matigas ang ulo, matatag, tumatangging sumuko. "Tulad mo, Nay," bulong ni Ricardo sa mga orkidyas, "tumatangging sumuko, lumalaban, at bukas iuuwi kita sa iyong hardin, sa iyong buhay. Nangako akong aayusin ko ito at tinutupad ko." Ang umaga ay dumating na maulap sa Maynila, ngunit para kay Ricardo, ito ang pinakamaliwanag na araw ng kanyang buhay. Hindi siya nakatulog, ngunit hindi dahil sa pagkabalisa o pag-aalala, ito ay dahil sa pag-asa. Sa loob ng ilang oras, muli niyang makikita ang kanyang ina at sa pagkakataong ito, iuuwi niya siya. Sinamahan siya nina Patricia, Maricel at Dr. Fernando sa bagong Pag-asa Wellness Center. Ang lugar na ilang araw na ang nakalipas ay kumakatawan sa isang simbolo ng pang-aapi at kawalang katarungan ay napapaligiran na ngayon ng mga patrol car, mga van ng DOJ at mga sasakyan ng media. Ang perpektong harapan ng klinika ay tila hindi na gaanong marangya sa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat na parang alam mismo ng gusali na nabunyag na ang mga lihim nito. Ang mga ahente ng NBI ay pumapasok at lumalabas sa gusali na may dalang mga kahon ng dokumento, computer at mga file. Sa loob, ang mga doktor at administrador ay tinatanong, kinukumpiska ang mga medical record at maingat na inililipat ang mga pasyente sa ibang mga institusyon para sa independenteng pagsusuri. Dumaan si Ricardo sa seguridad na ipinapakita ang utos ng korte na nagbibigay sa kanya ng karapatang kunin ang kanyang ina. Sinamahan siya ng isang opisyal sa mga puti at malinis na pasilyo ng klinika hanggang sa silid kung saan nanunuluyan si Doña Elena. Nanunuluyan. Anong hindi angkop na salita para ilarawan ng isang piitan, mapait na naisip ni Ricardo. Nang bumukas ang pinto at nakita niya siya, nadurog at napuno ng ginhawa ang kanyang puso ng sabay. Nakaupo si Doña Elena sa kama, nakasuot ng simpleng hospital gown, ang kanyang kulay abong buhok ay mas magulo kaysa sa kanyang naaalala. Mas payat siya, maputla ang kanyang balat, bahagyang nanlalabo ang mga mata dahil sa epekto ng gamot. Ngunit nang tumingin siya sa pinto at nakita si Ricardo, may nag-alab sa mga matang iyon. Pagkilala, ginhawa, pagmamahal. "Anak," bulong niya, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. "Dumating ka." Tinawid ni Ricardo ang silid sa 3 malalaking hakbang at niyakap siya, naramdaman ang panginginig nito sa kanya. "Nangako akong darating ako, Nay," sabi niya, nanginginig ang boses. "Nangako akong ilalabas kita rito." Kumapit si Doña Elena sa kanyang anak na parang siya ang tanging matatag na bagay sa isang mundong naging hindi maintindihan. "Hindi ko naintindihan kung bakit nila ako dinala rito," bulong niya. "Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ako may sakit, na hindi ko kailangang narito, ngunit walang nakikinig. Binibigyan lang nila ako ng gamot, napakaraming gamot, at napapagod ako, nalilito." "Alam ko, Nay. Alam ko, pero tapos na ngayon. Uuwi na tayo?" Isang doktor na itinalaga ng DOJ ang pumasok sa silid, nagpakilala bilang si Dr. Marcia Oliveira. Gagawa siya ng paunang pagsusuri kay Doña Elena bago siya makaalis sa klinika.
Ang pagsusuri ay tumagal ng halos 30 minuto. Nagtanong ang doktora ng mga simpleng tanong tungkol sa oryentasyon, sa oras at lugar, sinuri ang mga vital sign at nirepaso ang kasaysayan ng gamot na ibinigay sa mga nakaraang araw. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging seryoso sa bawat natutuklasan. Nang matapos, tinawag niya si Ricardo sa labas ng silid. "Ginoong Reyes," sabi niya na may propesyonal ngunit halatang galit na boses, ang inyong ina ay isinailalim sa napakalaking dosis ng mga sedatibo at antipsychotic na ganap na hindi kailangan. Walang ebidensya ng anumang mental disorder na magbibigay katwiran sa paggamot na ito. Ang ginawa sa kanya ay, sa totoo lang, kriminal. Gagaling ba siya? Tanong ni Ricardo, tensyonado ang kanyang boses. Sa paglipas ng panahon, oo. Mabuti na lang at medyo maikli ang pagpapakonfine. Ilang linggo pa sa ilalim ng rehimeng ito ng gamot at ang pinsala ay maaaring naging permanente. Ngunit sa tamang pag-aalaga, unti-unting pagtigil sa mga gamot at maraming pag-iingat, dapat siyang bumalik sa kanyang normal na estado. Naramdaman ni Ricardo ang mga luha na kumikirot sa kanyang mga mata. "Salamat, doktora, sa pag-aalaga sa kanya," tumango si Dr. Marcia. "Magre-reseta ako ng isang plano para sa unti-unting pag-alis ng mga gamot at irerekomenda ang psychological counseling para tulungan siyang iproseso ang trauma ng karanasang ito. Walang sino man ang dapat dumaan sa pinagdaanan ng iyong ina." Nang bumalik si Ricardo sa silid, natagpuan niyang malumanay na kinakausap ni Maricel si Doña Elena, ipinapaliwanag kung sino siya at kung paano siya nakatulong na ibunyag ang katotohanan. Maingat na nakikinig si Doña Elena at sa kabila ng natitirang pagkalito, nakikita ni Ricardo ang talino na kumikinang pa rin sa kanyang mga mata. Malakas ang kanyang ina. Nakaligtas siya rito at sa oras at pagmamahal, ganap siyang gagaling. Ang pag-alis sa klinika ay naitala ng mga kamera ng maraming media outlet. Pinrotektahan ni Ricardo ang kanyang ina mula sa mga flash, binalot siya ng isang jacket at dahan-dahang ginabayan patungo sa sasakyan. Naghanda na si Maricel ng isang pahayag sa media na mabilis na binasa ni Ricardo. Isang pahayag na humihingi ng privacy para sa pamilya sa panahon ng paggaling ni Doña Elena. Nagpapasalamat sa suporta ng publiko at muling pinagtitibay ang pangako sa ganap na hustisya para sa lahat ng biktima ng modus. Sa daan pa uwi, isinandal ni Doña Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo tulad ng dati niyang ginagawa noong bata pa siya. "Namiss ko ang aking mga orkidyas," malumanay niyang sinabi. "Buhay pa kaya sila? Ang ilan ay buhay pa, Nay, at aalagaan natin sila ng magkasama. Muli nating pamumulaklakin ang hardin." Pagbalik sa mansyon, ang unang hiniling ni Doña Elena ay isang mainit na paligo at malinis na damit. Ang mga kasambahay na labis na nabahala sa nangyari ay tinanggap siya na may mga luha ng ginhawa at tinulungan siya ng may pagmamahal ng isang ina. Nang bumaba si Doña Elena sa hagdanan isang oras, pagkatapos, nakasuot ng isa sa kanyang mga paboritong damit, naligo at naayos ang buhok, mas mukha na siyang siya. Mahina pa rin, apektado pa rin ng pagsubok, ngunit walang duda na siya pa rin ang malakas na babae na laging kilala ni Ricardo. Diretso siyang pumunta sa hardin, maingat na lumuhod sa tabi ng mga orkidyas. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay hinawakan ang mga pinong talulot ng may pamilyaridad at pagmamahal. Kawawang mga bulaklak, bulong niya. "Naramdaman din nila ang aking pagkawala." Lumuhod si Ricardo sa tabi niya. "Aalagaan natin sila ng magkasama, Nay. Hindi na ako masyadong magbibiyahe. Hindi na kita iiwan mag-isa." Lumingon si Doña Elena para tingnan siya at nakita ni Ricardo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Iniligtas mo ako, anak. Noong nandun ako, nalilito, natatakot, kumapit ako sa katiyakan na hindi mo ako pababayaan. At tama ako." Marahang niyakap siya ni Ricardo, naramdaman ang kanyang kahinaan ngunit pati na rin ang matatag na lakas na laging naglalarawan sa kanya. "Lagi akong narito para sa iyo, Nay. Lagi." Samantala, ang bagyo na pinakawalan ni na Ricardo, Maricel at kanilang mga kakampi ay patuloy na lumalakas. Lumalim ang investigasyon ng pulisya, sumasanga sa maraming direksyon, ang mga bank account ay na-freeze, sinuri ang mga dokumento at pinakinggan ang mga saksi. Sinubukang tumakas ni Lorraine. 2 araw pagkatapos mailathala ang artikulo ni Maricel, sumakay siya ng eroplano patungong Hong Kong. Nagpaplanong mula doon ay tumuloy sa isang bansang walang extradition treaty sa Pilipinas. Ngunit naabisuhan na ang Interpol. Nahuli siya sa paliparan ng Hong Kong at ibinalik sa Pilipinas sa loob ng ilang araw. Ang pagbabalik ni Lorraine ay isang pampublikong palabas.
Nakaposas, iniskortan ng mga ahente ng NBI, pumasok sa isang patrol car sa ilalim ng matamang tingin ng mga kamera at ng galit na pulutong na nagtipon para makita siyang dalhin sa kulungan. Ang babaeng ilang linggo na ang nakalipas ay nagpapakita ng tiwala at kontrol ay mukha ng maliit, takot at talunan. Wasak si Gabriel. Nang sa wakas ay nagkita sila ni Ricardo pagkatapos ng pagliligtas kay Doña Elena, umiyak si Gabriel na parang bata. Hindi ko alam pa, humikbi siya. Sumusumpa akong hindi ko alam ang lawak ng lahat. Sinasabi sa akin ni Lorraine na para ito sa kapakanan ni Lola na alam ng mga doktor ang kanilang ginagawa. Naging duwag ako, naging mahina ako. Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak, naramdaman ang sariling galit at sama ng loob na nakikipaglaban sa pagmamahal ng isang ama. Minanipula ka, Gabriel, tulad ng ibang mga tao. Ngunit ngayon ay may pagkakataon kang gawin ang tama. Tumistigo laban kay Lorraine. Tumulong na tiyakin na siya at lahat ng sangkot ay magbabayad sa kanilang mga krimen. Sumang-ayon si Gabriel, nagpa siyang ganap na makipagtulungan sa mga investigasyon. Ang kanyang ina na hanggang noon ay wala sa kanyang buhay ay muling lumitaw na nag-aalok ng suporta. Ito ay isang babae na panandaliang nakarelasyon ni Ricardo, ilang dekada na ang nakalipas, isang relasyon na hindi nagtagumpay ngunit nagresulta kay Gabriel. Hindi siya gaanong naging present sa buhay ng kanyang anak, isang bagay na laging bumabagabag sa konsensya ni Ricardo bilang kanyang responsibilidad. Ngunit ngayon, nakikita si Gabriel na mahina at nangangailangan ng pamilya, bumalik siya at magkasama silang nagsimulang tulungan siyang muling buuin ang sarili. Nagsimula ang paglilitis 3 buwan pagkatapos. Ang silid ng korte ay laging puno araw-araw. May mga pila na nabubuo mula pa sa madaling araw ng mga taong gustong manood sa paglalahad ng kaso na gumulat sa bansa. Inakusahan si Lorraine ng maraming krimen, kidnapping through fraud, qualified estafa, syndicated crime, falsification of documents, embezzlement at marami pa. Nagpakita ang mga taga-usig ng mga tumpok ng ebidensya, mga dokumentong pinansyal na nagpapakita ng daloy ng ilegal na pera, mga testimonya ng mga biktima at pamilyang nawasak ng modus. Ang nakakasirang recording kung saan inamin ni Lorraine ang lahat. Ngunit ang pinakamatinding sandali ng paglilitis ay nang umakyat si Doña Elena sa witness stand. Kapansin-pansin ang kanyang paggaling sa mga linggo mula nang siya ay mapalaya. Sa tamang medikal na pangangalaga, therapy at pagmamahal ng pamilya, ganap na bumalik ang kanyang katinuan at lakas. Nakasuot ng isang elegante, ngunit simpleng suit, nagsalita si Doña Elena ng may malinaw at matatag na boses tungkol sa kanyang karanasan. Inilarawan niya ang takot na naramdaman niya nang kunin siya ng mga unipormadong lalaki mula sa kanyang bahay. Ang kawalan ng magawa na nakakulong sa isang kakaibang silid, ginagamot laban sa kanyang kalooban. Ang lumalaking pagkalito na dulot ng mga gamot na nagpapahilo sa kanya at hindi makapag-isip ng malinaw. At sa wakas, ang takot na mapagtanto na walang naniniwala sa kanyang mga protesta ng katinuan. Naisip ko kung mababaliw ba ako talaga, sabi niya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Kung magpapatuloy ang gamot, kung magpapatuloy ang paghihiwalay, kung walang darating para iligtas ako, naisip kong mamamatay ako sa lugar na iyon, malayo sa aking tahanan, sa aking mga orkidyas, sa aking anak. At lahat dahil sa kasakiman, lahat dahil may nagpasya na ang aking buhay ay mas mababa ang halaga kaysa sa aking pera. Walang tuyong mata sa silid ng korte. Maging ang hukom, isang bihasang lalaki na sanay sa mga mahihirap na kaso, ay kinailangang huminto sandali para magayos ng sarili. Tumistigo rin ng iba. Nagsalita si Clara Montero tungkol sa amang nawala sa kanya. Idinitalye ni Dr. Fernando ang mga irregularidad na kanyang napansin. Ipinakita ni Maricel ang lahat ng dokumentasyong kanyang nakolekta. Pamilya-pamilya ang nagbahagi ng mga katulad na kwento ng pagkawala, manipulasyon at kawalang katarungan. Nilitis din ang mga kasabwat ni Lorraine, mga doktor na pumirma ng mga peking report. Si Hukom Antonio Cardozo na nag-apruba ng mga pagpapakonfine ng walang tamang pagsisiyasat. Mga administrador ng Bagong Pag-asa Wellness Center na nagpadali sa modus. Mga abogado na naghanda ng mga mapanlinlang na dokumento. Bawat isa ay humaharap sa kanilang sariling mga akusasyon, paglilitis at hatol. Nang basahin ang huling hatol, 3 buwan pagkatapos magsimula ang paglilitis, mabigat ang sentensya.
Hinatulan si Lorraine ng 28 taon sa bilangguan. Walang karapatan sa parol sa unang 10 taon. Kinumpiska ang kanyang mga ari-arian para bayaran ang mga biktima. Ang kanyang mga kasabwat ay nakatanggap ng mga sentensya mula 8 hanggang 20 taon depende sa antas ng pagkakasangkot. Ang bagong Pag-asa Wellness Center ay permanenteng isinara. Ang gusali nito ay gagawing isang sentro ng suporta para sa mga matatandang mahina, isang kabalintunaan na hindi nawala sa sinuman. At marahil ang pinakamahalagang kahihinatnan, isang malawak na reforma sa sistema ng sapilitang pagpapakonfine ang sinimulan. Ipinatupad ang mga bagong pananggalang, naging mandatory ang mga independenteng pagsusuring medikal. Ang prosesong hudisyal ay nagkaroon ng mas maraming pangangasiwa at transparency. Lahat para matiyak na ang kakilakilabot na dinanas ni Doña Elena at ng marami pang iba ay hindi na muling mangyayari. 1 taon pagkatapos ng pagliligtas kay Doña Elena, nag-organisa si Ricardo ng isang espesyal na seremonya sa kanyang mansyon. Inimbitahan ang mga pamilya ng mga biktima, mga mamamahayag, mga abogado, mga etikal na doktor. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Doña Elena Reyes Foundation for the Protection of Vulnerable Elders. Ang pundasyon ay mag-aalok ng libreng tulong legal sa mga pamilyang naghihinala ng mga manipulasyon, edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga matatanda, suportang psikolohikal para sa mga biktima ng mapanlinlang na pagpapakonfine, at aktibong makikipagtulungan sa mga autoridad para subaybayan at pagbutihin ang sistema ng kalusugan ng isip sa Pilipinas. Si Doña Elena na ngayon ay ganap ng gumaling at mas masigla kaysa dati ang unang nagsalita sa seremonya. Nasa kanyang hardin siya, napapaligiran ng mga orkidyas na kanyang inalagaan ng may buong dedikasyon, mga bulaklak na ngayon ay namumulaklak sa kanilang buong kaluwalhatian. Nakaligtas ako sa isang bagay na hindi dapat maranasan ng sinuman. Nagsimula siya, ang kanyang matatag na boses ay umaabot sa lahat ng naroroon. Kinuha ako mula sa aking tahanan, sa aking buhay, tinatrato na parang walang kakayahang mag-isip kahit na ako ay ganap na matino, ginagamot hanggang sa halos mawala na ang aking katinuan, at lahat dahil sa kasakiman, lahat dahil ang aking yaman ay mas mahalaga kaysa sa aking pagkatao. Huminto siya, tinitingnan si Ricardo ng may pagmamalaki at pagmamahal. Ngunit hindi sumuko sa akin ang aking anak, pati na rin ang mga kakampi na kanyang natagpuan. Si Maricel Santos na isinugal ang kanyang karera para ibunyag ang katotohanan. Si Ateonzio Patricia Almario na walang kapag-urang lumaban sa sistema ng hustisya. Si Dr. Fernando Rivera na nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong kahit alam ang mga kahihinatnan. At marami pang iba na tumangging tanggapin ang kawalang katarungan. Pumalakpak ang mga manonood at ngumiti si Doña Elena. Ang pundasyong ito ay umiiral para tiyakin na hindi pagdadaanan ng ibang mga pamilya ang aming pinagdaanan, para protektahan ang mga pinakamahina sa atin, para ipaalala sa lipunan na ang mga matatanda ay hindi itinatapon, na ang kanilang buhay ay may halaga anuman ang kanilang pera. Umakyat si Ricardo sa pansamantalang entablado na itinayo sa hardin, tumabi sa kanyang ina. Tumingin siya sa mga taong nagtipon, nakikita ang mga mukha ng mga taong nagdusa, lumaban at nagwagi. Ang pundasyong ito ay higit pa sa isang organisasyon, sabi niya. Ito ay isang pangako na hindi na muling papayagan na gamitin ang sistema para sirain ang mga pamilya, para tiyakin na ang kasakiman at katiwalian ay hindi mananalo laban sa pagmamahal at pagkatao. Sa mga sumunod na buwan, mabilis na lumago ang Doña Elena Reyes Foundation. Dumating ang mga kaso mula sa buong Pilipinas, mga desperadong pamilya na naghahanap ng tulong, mga matatandang mahina na nangangailangan ng proteksyon, mga sumbong ng mga irregularidad sa ibang mga institusyon, at tumugon ang pundasyon sa bawat tawag, nag-iimbestiga, nakikialam at lumalaban. Ipinagpatuloy ni Maricel ang kanyang trabaho bilang mamamahayag, ngayon ay nakatuon sa mga isyu ng katarungang panlipunan at proteksyon sa mga mahina. Ang kanyang mga ulat ay nanalo ng mga pambansa at internasyonal na parangal. Siya ay naging isang iginagalang na boses, kinatatakutan ng mga nag-ooperate sa dilim at ipinagdiriwang ng mga naghahanap ng liwanag. Nakatagpo si Dr. Fernando ng posisyon sa isang pampublikong ospital kung saan maaari niyang isagawa ang medisina ng may etika at integridad. Naging consultant din siya ng pundasyon, tumutulong na matukoy ang mga kahina-hinalang kaso at turuan ang ibang mga profesional tungkol sa mga senyalis ng mapanlinlang na pagpapakonfine.
Pinalawak ni Patricia ang kanyang legal practice, nag-specialize sa batas para sa mga matatanda at walang kakayahan. Inaalok niya ang bahagi ng kanyang oras ng libre sa pamamagitan ng pundasyon, tinitiyak na ang hustisya ay hindi lamang pribilehiyo ng mayayaman. Si Gabriel, pagkatapos makipaghiwalay kay Lorraine at dumaan sa malawak na therapy, ay dahan-dahang muling binuo ang kanyang buhay. Ganap siyang nakipagkasundo kina Ricardo at Doña Elena. Nagsimula siyang magtrabaho sa kumpanya ng pamilya. Sa pagkakataong ito ay may bagong layunin at kamalayan sa mga responsibilidad na kaakibat ng pribilehiyo. At si Doña Elena, ang matatag na nakaligtas sa gitna ng lahat, ay namulaklak tulad ng kanyang minamahal na mga orkidyas. Siya ang naging mukha ng pundasyon, naglalakbay sa buong bansa na ibinabahagi ang kanyang kwento, nagbibigay inspirasyon sa iba na lumaban, manindigan at huwag sumuko. Sa edad na 75, mas marami siyang lakas at layunin kaysa sa maraming tao na kalahati ng kanyang edad. Isang linggo, ng hapon, 1 taon at kalahati pagkatapos ng kanyang paglaya, natagpuan ni Ricardo ang kanyang ina sa hardin. Tulad ng dati, maingat niyang pinuputol ang mga orkidyas, humuhuni ng isang lumang himig na naaalala niya mula sa kanyang pagkabata. "Kamusta na ang iyong mga bulaklak, Nay?" tanong niya, umupo sa tabi niya. "Namumulaklak," sagot niya na may ngiti. Tulad natin, pagkatapos halos mamatay, namumulaklak tayo. Kinuha ni Ricardo ang kanyang kamay, pinagmamasdan ang mga marka ng panahon at buhay sa balat na iyon. "Ikaw ang pinakamatatag na taong kilala ko." Hinawakan ni Doña Elena ang kamay ng kanyang anak. "Hindi ako matatag, mahal. Matigas lang ang ulo ko, tumanggi akong sumuko, tumanggi akong hayaan silang sirain ako. At nariyan ka para bigyan ako ng dahilan para lumaban. Lagi akong narito, Nay. Alam ko, anak, lagi kong alam." Nanatili silang nakaupo doon sa komportabling katahimikan na papaligiran ng mga orkidyas na sumaksi sa lahat. Ang mga bulaklak na nalanta sa pagkawala ni Doña Elena at namulaklak sa kanyang pagbabalik. Mga perpektong simbolo ng katatagan, kagandahan at kakayahang mabuhay kahit sa pinakamahirap na kondisyon. Ang kwento ni na Doña Elena at Ricardo ay naging inspirasyon para sa mga tunay na pagbabago sa sistema. Nireporma ang mga batas, pinalakas ang mga proteksyon, at bagaman hindi ganap na natatapos ang laban sa katiwalian at pagsasamantala, kahit papaano ay mayroon ng mga mapagbantay na tagapag-alaga. May mga taong handang lumaban, may pag-asa, at sa isang mansyon sa Forbes Park, sa isang hardin na puno ng mga orkidyas, natagpuan ng isang ina at kanyang anak ang kapayapaan. Natagpuan nila ang paggaling, natagpuan nila ang daan pabalik sa isa't isa pagkatapos halos mawala ang lahat. Dahil sa huli, hindi ang pera ang nanalo, hindi ang kapangyarihan o mga koneksyon o mga legal na manipulasyon. Ito ay ang pag-ibig ng isang anak para sa kanyang ina. Ang pag-ibig na tumangging tanggapin ang kawalang katarungan. Ang pag-ibig na naglipat ng mga bundok, nagpabagsak ng mga imperyo ng katiwalian at nagdala ng liwanag kung saan mayroon lamang kadiliman. At ang pag-ibig na iyon na kasing dalisay at hindi matitinag tulad ng mga orkidyas na patuloy na namumulaklak, ang tunay na pamana na iiwan ni na Doña Elena at Ricardo sa mundo. Wakas ang kwento. Mahal naming mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni na Doña Elena at Ricardo ay lubos na umantig sa inyong puso. Kung naantig ka sa paglalakbay na ito, ng pakikibaka, pag-ibig at hustisya, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung aling sandali ang pinakatumatak sa iyo. Ito ba ang katapangan ni Ricardo sa pagharap sa katiwalian, ang katatagan ni Doña Elena, ang determinasyon ni Maricel na ibunyag ang katotohanan? Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding kwentong tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, ang mga hamon na ating kinakaharap at ang lakas na ating natatagpuan kapag tumatanggi tayong sumuko sa mga taong ating minamahal. Ang iyong pakikilahok sa mga komento ay nagbibigay inspirasyon sa mga bagong kwento at nagpapatibay sa ating komunidad. Hinihintay ka namin sa susunod na episode na may isa pang salaysay na magpapaisip sa iyo tungkol sa pamilya, hustisya at ang nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig. Hanggang sa muli,